Kabanata 1261 ang kapahamakan mula sa sekta ng Diyos. Napansin ng sect master ng Everlasting Sect ang ekspresyon ni Wang Lin at ngumiti. Ang bundok na ito ay pinangalan ng Lusu. Nabalitaan na matagal na ang nakalipas, isang espada mula sa labas ang nahulog at tumusok sa lupa upang mabuo ang bundok na ito. Magandang pangalan. I wonder kung sino ang nagpangalan nito. Ang pagkagulat ni Wang Lin ay hindi nahahayag sa kanyang mukha, ngunit ang mga alon ay umaalingaw-ngaw sa kanyang puso. Ang ikinagulat niya ay hindi ang sword intent na binigay ng bundok. Sa halip, nakita niya itong napakapamilyar sa alaala ni Tusi sa pagpino ng trident at basta-basta itong itinapon upang palalimin ang isang kaluluwang kayamanan. Habang nakapikit siya sa bundok, malabo niyang naramdaman ang mga sinaunang Diyos na bituin na nakatago sa pagitan ng kanyang mga kilay na mabilis na umiikot. Ang pangalang ito ay ibinigay ng unang henerasyong sect master ng aking Everlasting Sect. Ginugol niya ang kanyang mga huling taon sa bundok at naunawaan ang panaginip na daw. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang higanting espada na nahulog at naging bundok. Narinig din niya ang isang malakas na boses na umaalingaw-ngaw sa dalawang salitang Lusu. Ang nagpaliwanag ay ang mataas na nakatatanda, at nang sabihin niya ito, ang kanyang mga mata ay napuno ng paggalang. Lusu, Lusu, Lusu. Ang kakaibang liwanag mula sa mga mata ni Wang Lin ay unti-unting huminahon, ngunit ang pagkabigla sa kanyang isipan ay 10 beses, 100 beses, 1,000 beses na mas matindi. Napakadali para sa Lusu na marinig bilang Lusu. Ngunit sa wika ng mga sinaunang Diyos, iba ang ibig sabihin nito. Kung pupunta sa tuwirang kahulugan, dapat itong nangangahulugang isang tibak na pinumula sa isang bituin. Pinigilan ni Wang Lin ang pagkabigla sa kanyang isipan. Habang papalapit siya sa bundok, mas malinaw na naramdaman niya ang aura ng sinaunang Diyos. Kung hindi siya isang maharlikang sinaunang Diyos, halos imposibleng matukoy ito. Ito rin ang aura ng isang maharlikang sinaunang Diyos. Ang aura na ito ay umiral na sa hindi maisip na tagal ng panahon. Mas matanda pa ito kay Tusi. Ang ikinagulat ni Wang Lin ay ang aura na ito ay hamina sa paglipas ng mga taon. Kung hindi lang siya ganoon ka-close ngayon, imposibleng mapansin ito. Ito ang katotohanan. Dumating na rin si Tuo Sen sa Cloud Sea, ngunit hindi niya ito napansin. Nang mapunta ang mga paa ni Wang Lin sa bundok, naramdaman niya na nanginginig ang bundok. Parang may kaluluwang unti-unting nagigising dahil sa pagdating niya. Ang kaluluwang ito ay nagbigay ng pakiramdam ng pagkalungkot, na parabang ito ay inilibing dito ng napakatagal. Masyadong mahaba. Huminga ng malalim si Wang Lin at pinigilan ang pagkabigla sa kanyang isipan. Pumunta siya sa isang mataas na pavilion sa tuktok ng bundok kasama ang sect master at mataas na elder. Sa loob ng pavilion, lalong lumakas ang pakiramdam ng nagising na kaluluwa. Gayunpaman, bukod kay Wang Lin, walang makakadetect nito. Nararamdaman lang nila ang pinagmulang enerhiya at celestial na espiritual na enerhiya sa lugar na naging masiksik. Matapos mamadaliin ang aura na binigay ng kaluluwa, ang mga sinaunang Diyos na bituin sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin ay mas mabilis na umikot. Ang ika-6 na bituin na kanyang nabasag sa 7-colored realm ay nagpakita ng hindi inaasahang mga palatandaan ng pagkumpleto. Ang pagtuklas na ito ay nagpababa ng ulo ni Wang Lin upang itago ang pagkabigla na kanyang naramdaman. Sa kabutihang palad, ang sect master at ang elder ay hindi masyadong nagmamalasakit. Pagkatapos ng lahat, nakuha na ni Wang Lin ang kanilang pagkilala, kaya't pina-address nila siya bilang isang kapantay. Pagkatapos nilang maupo, ang mga disipulo ng Everlasting Sect ay nagdala ng tsaa at pagkatapos ay magalang na umalis. Ang Panginoon ng sekta ng Everlasting Sect ay bahagyang nag-isip at sinabi, ang aking walang hanggang sekta ay mayroon ng ilan sa mga matinding kaluluwang yin na binanggit ni fellow cultivator Lu. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nakakalat at pinalaki ng mga sekta ng sangay. Ngunit hindi sila kabilang sa aking walang hanggang sekta. Sila ay ibinigay sa atin ng God Sect. Ibinigay lamang nila ang mga ito sa amin upang linangin ito para sa kanila. Kinuha ni Wang Lin ang tsaa at humigop habang itinatago ang pagkagulat sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay habang tumatagal siya rito, mas nakakabuti ito para sa kanya, pero pakiramdam niya rin, kapag nagtagal siya rito, hindi maiwasang may mapansin. Kitang-kita niya na parang kumukulong tubig ang aura na unti-unting nagigising. Natatakot siya na baka hindi magtatagal ay mapansin din ito ng iba. Sa partikular, ang isang tao sa yugto ng Heaven's Blight ay magkakaroon ng mas matalas na pangunawa sa mundo. Kung ang aura sa bundok ay tulog, maaaring hindi nila mapansin, ngunit kung ito ay marahas na kumukulo, natural silang maghinala. Anong uri ng espada ang nakatago sa ilalim ng bundok na ito, at anong yugto ang sinaunang Diyos na handang gamitin ng isa sa kanilang sariling mga bituin upang pinuhin ang espadang ito? Ibinaba ni Wang Lin ang tasa ng tsaa at tumahimik. Ang matinding yin ng mga kaluluwang fellow cultivator Lu na gusto ay talagang kapakipakinabang para sa pagpapagaling, ngunit nang makitang tahimik si Wang Lin, nagkatinginan ng sect master at mataas na elder.
Saglit na nag-alinlangan ng elder at sinabing dahil kailangan ito ng fellow cultivator na si Lu para gumaling, sa tingin ng matandang ito ay okay lang na mag-accommodate. Hindi dahil sa hindi nag-alinlangan ng dalawa sa layunin ni Wang Lin para sa kanila, ngunit ang parehong matinding yin at yang na kaluluwa ay mabuti para sa pagbawi. Kitang-kita rin nila ang mga sugat ni Wang Lin. Bilang resulta, kahit na sila ay kainahinala, ang hinala na ito ay hindi masyadong malakas. Nakita na rin nila ang mga spelling ni Wang Lin at natagpuan siyang napakahiwaga. Marahil ang mga table tasks ay hindi makakatulong sa isang taong tulad nito na ganap na mabawi. Medyo nag-isip ang sect master at pagkatapos ay dahan daw ang sinabi, kalimutan mo na ito. Matapos ibigay ng God sect ang matinding yin souls, hindi na nila ito nakolekta, at marami na ang natipon. Dapat ay mainam na bigyan ng ilan ang fellow cultivator Lu. Ang layunin ng kanyang mga salita ay upang ipaalam kay Wang Lin na ang kahilingan ni Wang Lin ay hindi simple. Siya ay karaniwang nagbibigay ng parangal sa God sect kay Wang Lin. Bagamat hindi ito kasing seryoso ng sinabi ng sect master, ito ang katotohanan. Nagpahayag ng pasasalamat si Wang Lin habang nakatingin sa dalawa at pinagdaop ang kanyang mga kamay. Upang matulungan akong makabangon, handa kayong dalawa na ibigay ang tribute para sa God sect. Nagpapasalamat ako sa iyo para dito at tiyak na lalabas lahat sa kompetisyon sa pagitan ng rank 8 sects. Habang nagsasalita siya, ang sinaunang Diyos na aura ay pumasok sa kanyang katawan na parang baliw sa kanyang mga paa patungo sa kilay na ito. Naging dahilan ito upang mabilis na magreporma ang gumuhong ika-6 na bituin. Nakangiting tumango ang sect master ng Everlasting Sect kay Wang Lin. Inabot ng kamay niya ang kawalan at naglabas ng jade. Nagukit siya ng mensahe sa loob, pagkatapos ay nagsimulang magsunog ang jade at itinapon niya ito. Agad itong lumipad sa malayo. Ka-cultivator Lu, maghintay ka rito sandali. Inutusan ko na ang isang tao na magdala ng ilang matinding yin souls. Tumango si Wang Lin at kinuha ang tasa ng tsaa para uminom pa. Kanina pa niya hinihintay na sabihin iyon ng sect master. Kahit na gusto ng sect master na umalis siya, sinubukan niyang maghanap ng paraan para manatili dito ng kaunti pa. Sa maikling panahon lamang na ito, ang ika-6 na bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbuo ng isang puyo ng tubig. Habang ang sinaunang enerhiya ng Diyos ay pumasok sa kanya na parang baliw, malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang isang aura na nakakatakot maging siya ay nagmula sa espadang pino ng sinaunang Diyos na bituin. Pinayagan nito ang aking bituin na magpakita ng mga palatandaan ng pagbawi sa isang iglap lamang. Maaaring ang bituin na dating bumubuo sa espada ay mula sa isang siyam na Star Royal Star na sinaunang Diyos. Ibinaba ni Wang Lin ang tasa ng tsaa at pinigilan ang pagkabigla sa kanyang isipan. Sa kabilang planeta ng paglilinaw, sa ilalim ng utos ni Feng Hai at iba pang mga matatanda, ang halos 100,000 mga cultivator ay nagkalat. Bawat sekta ay bumalik sa kanilang tinitirhan. Para naman sa Origin Sect, personal silang inilipat ni Feng Hai mula sa kanilang malayong tirahan patungo sa lugar para sa Rank 7 sects. Kasabay nito, isang malakas na porma sayon ang na-activate sa buong planeta. Walang makakaalis ng walang token, ngunit ang pagpasok ay walang problema. Si Li Qianmei ay lumipat kasama ang mga tao ng Origin Sect. Nakatayo siya sa looban habang dumilim ang langit. Tumingin siya sa langit at naghintay sa pagbabalik ni Wang Lin. Tahimik na nakatayo si Mu Bingmei sa kanyang sarili 10,000 talampakan mula sa sinasabi ng Origin Sect. Ang liwanag ng buwan ay sumikat sa malungkot na figure, na naging dahilan upang malungkot siya. Kinagat niya ang ibabang labi habang naghihintay na parang Li Qianmei para kay Wang Lin. May gusto siyang sabihin kay Wang Lin, isang bagay na dapat niyang sabihin. Katulad nito, malayo sa rank 8 na rehiyon, sa loob ng rank 9 na rehiyon, nasakop ng makapal na fog, mayroong isang malaking planeta ng paglilinang. May isang palasyo sa ibabaw nito na nagbigay ng kahangahangang aura, at sa loob ay nakaupo ang isang batang lalaki. Ang batang ito ay may kulay rosas na kutis, ngunit ang kanyang buhok ay puti. Bumukas at pumikit ang kanyang mga mata habang nagniningning. May 7 jade na lumulutang sa kanyang harapan, at bawat isa sa kanila ay may nakaukit na pangalan. Sa ikatlong jade, ang pangalang nakaukit dito ay Lu Zihao. Itinaas ng katawan ng kanang kamay at itinuro ang bawat jade bago tuluyang dumaong sa may Lu Zihao. Dahil nakita ko ang aura ni Master, ginamit ko ang kapangyarihan ng God Sect para hanapin ang Cloud Sea, naghahanap ng mga kainahinalang tao. Nakakita ako ng 7 tao. Matapos silang paalisan isa-isa, si Lu Zihao na lang ang natitira, may kumikislap na hangarin sa pagpatay sa mga mata ng maputing buhok na batang lalaki. Sa sandaling ito, napakunot ang noo niya habang inabot ang kamay at nagsimulang mag-apoy. Isang jade ang lumitaw sa apoy. Ito ay ipinadala ni Wang Shanshan gamit ang isang espesyal na paraan. Umabot ang kaliwang kamay ng bata at kakaibang pumasok ang apoy sa kanyang kamay. Malinaw na lumitaw ang eksena ng ginawa ni Wang Lin sa Everlasting Sect.
Ang bata ay orihinal na nakaupo, ngunit pagkatapos makita ang kanya, bigla itong tumayo. Nang tumayo siya, bumagsak ang 7 sa mga jade na may nakaukit na pangalan, maliban sa may Lu Zihao. Ang pinagmumulan ng enerhiya, katulad ng kay Master Lufu ng All Heaven, ay kumalat mula sa bata at naging sanhi ng matinding pagyanig ng fog sa paligid ng cultivation planeta. Siya yun. Kahit na maling patayin natin ang 1,000, hindi natin maaaring payagan ang isang kaina-hinalang tao na umalis. Kabanata 1262 bumalik. Sa loob ng makulimlim na palasyong ito, isang bagyo ang nagsimula sa boses ng bata. Ang bagyong ito ay naging sanhi ng pag-ikot ng star fog sa paligid ng planeta at naglabas ng mga dumadagandong na dagandong. Guro, ako, ang The Water, ay nakipaglaban sa mundo kasama ka at halos mamatay ng maraming beses, kaya binayaran kita sa pagligtas mo sa akin. Tapos na ang karma sa pagitan namin. Pagkatapos mong mamatay, bagamat kinuha ko ang Godsect, natural na kailangan ng Godsect ng leader, kaya hindi ako nagkamali sa paggawa nito. Gayunpaman, namatay ka ba o hindi? Biglang naging pangit ang ekspresyon ng bata habang nakatingin sa kawalan sa labas, at naging pangit ang ekspresyon nito. Dapat namatay ka na. Sa ilalim ko, ang Sovereign, at ang pinagsamang pag-atake ng Daoist na si Miao Yin, kasama ang mga mahiwagang cultivator na iyon mula sa Ancient Celestial Realm, kahit na ang iyong cultivation ay nanginginig sa langit, dapat ay namatay ka na. Gayunpaman, bakit ko naramdaman ang isang hiwa ng iyong aura ilang buwan na ang nakakaraan? Baka hindi ka namatay kundi muling nagkatawang tao at nagawin ang muli. Ang ekspresyon ng puting buhok na batang lalaki ay naging mas mabangis, at ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng napakalaking layunin ng pagpatay. Kung nag-reincarnate ka, dapat alam na ng mga Ancient Celestial Realm Cultivator na naghanap sa kaluluwa mo. Pero ilang buwan na ang nakalipas naramdaman ko ang aura mo, walang pagkakamali. Iniisip ang tungkol sa aura mula sa ilang buwan na ang nakakaraan, nanginginig ang isip ng batang may puting buhok. Dahil sa aura na ito kaya siya nagpanik at ginamit pa ang buong Godsect para mag-imbestiga na parang baliw. Kahit na pagkatapos niyang matanggap ang Jade mula sa Brilliant Void Saintess, sa kabila ng kanyang kasakiman para sa mana ng Brilliant Void Realm, ipinadala niya ang kanyang disipulo sa halip. Hindi mabilang na taon na siyang Nagel Inang, at ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng takot ng ganito mula nang mamatay ang kanyang amo. Dahil sa takot na ito, naalala niya ang mga eksena bago mamatay ang kanyang amo. Umiral ang takot na ito hanggang sa mamatay ang kanyang amo. Gayunpaman, ilang buwan na ang nakalipas, nang maramdaman niya ang aura ng kanyang amo, muling bumalik ang takot na iyon. Matapos magmuni-muni ng kaunti, ang maputing buhok na batang lalaki ay kumuyam ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang hangarin sa pagpatay ay baliw. Malamig siyang bamulong, kung nag-reincarnate ka na talaga, papatayin kita ulit. Gayun din, ang mga cultivator ng sinaunang Celestial Realm ay habol sa Heaven-defying bid. Maaari kang magtago sa loob ng Heaven-defying bid, at kahit na hindi ako maglalakas loob na hawakan ito, maaari ko pa ring pilitin ang iyong nakatagong kaluluwa. Nagningning ang mga mata ng maputing buhok at dahan-dahan siyang lumuhod. Matapos magmuni-muni ng kaunti, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Lu Zihao, wala sa iyong mga spell ang nagpahayag ng anuman sa matandang ito maliban sa isang bagay. Ang stop spell. Sa mundong ito, tanging si Master, Qinglin, at ako lang ang nakakaalam nito. Hindi inisip ni Qinglin na ito ay napakahusay ng spell dahil hindi niya sinundan si Master ng kasing tagal ko. Hindi niya alam na ang spell na ito ay may makalangit na kapangyarihan, at ito ay isang spell na dinala ni Master mula sa Ancient Celestial Realm. Itigil ang katawan, itigil ang kaluluwa, itigil ang makalangit na espiritual na enerhiya, itigil ang pinagmulan ng enerhiya, itigil ang langit at lupa, ihinto ang daloy ng ilog ng mga bituin, at itigil ang espasyo at oras. Pagkamatay ni Master, walang mas nakakaalam ng spell na ito kaysa sa akin. Nasa everlasting sect ka ngayon, kaya hahayaan kitang mabuhay ng kaunti. Pagkatapos kong pinuhin ang 9 Ancient Reincarnation Mirror na ito, nag-reincarnate ka man o nagtago sa loob ng Heaven-defying bid, hindi ka makakatakas. Iminulat ng maputing batang lalaki ang kanyang mga mata, at may kidlat ng lamig sa kanila. Siya ay lubhang maingat tungkol sa paglalakbay na ito. Ang nag-ingat sa kanya ay hindi si Wang Lin, kundi ang kanyang amo. Hindi siya basta-basta pupunta at gagawin ang lahat ng paghahandang kailangan niya. Sa loob ng Everlasting Sect, sa tuktok ng Lusu Mountain, si Wang Lin ay nakaupo sa pavilion, at inilapag niya ang kanyang tasa ng tsaa. Ang sinaunang Diyos na aura ay pumasok sa kanyang mga paa na parang baliw at natipon sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang Sect Master at matataas na Elder ng Everlasting Sect ay nakikipag-usap kay Wang Lin, sinusubukang hanapin kung saan niya natutunan ng mga ganitong spelling. Karaniwan, hindi na lamang sila papansinin ni Wang Lin at kumilos ng magalang. Gayunpaman, ang kabilang partido ay sumang-ayon na bigyan siya ng matinding yin souls, ngunit higit sa lahat, si Wang Lin ay sumisipsip ng sinaunang Diyos na aura na parang baliw.
Kapag mas na-absorb niya, mas matindi ang pagbabago sa nakapaligid na pinagmulang enerhiya. Para ma-distract sila, ngumiti siya at nakipag-chat sa mga ito. Ang pinag-usapan nila ay halos matataas na konsepto, ngunit may ilang katotohanan sa loob. Ang Dao ng langit ay umaasa sa puso. Hanggat ang puso ay naglalaman ng Dao, maaari itong natural na magbago sa lahat. Kapag naisama na ito sa iyong domain, natural itong magiging sarili mong spell. Habang nagsasalita si Wang Lin, dalawang sinag ng liwanag ang lumipad patungo sa pavilion at naging dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Magalang na nakatayo sa labas ang dalawa, at pinagsalikop ng isa ang kanyang mga kamay. Dinala ng alagad ang matinding yin. Sect Master, pakis-uli sila. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, at hindi man lang siya tumingin sa labas ng pavilion habang patuloy siyang nagsasalita. Hanggang sa matapos siyang magsalita ay tumingin siya sa labas ng pavilion. Nakatuon ang Sect Master ng Everlasting Sect sa mga salita ni Wang Lin bago nagpakita ng mapait na ngiti. Ang sinabi ni Wang Lin ay parang wala lang, ngunit parang may sinabi rin siya. Sa madaling salita, ito ay lubhang kakaiba. Sa sandaling ito, nakita niya ang tingin ni Wang Lin sa labas ng pavilion, at umubo siya at sinabing, ibigay mo ito kay fellow cultivator Lu para suriin. Ang dalawang tao sa labas ng pavilion ay magalang na tumango at naglakad papasok, huminto sa harap ni Wang Lin. Magalang silang naglabas ng 6 na maliliit na bandila at ibinigay kay Wang Lin. Sinuri sila ni Wang Lin gamit ang kanyang banal na kahulugan at agad na nalaman na ang bawat isa sa mga bandila ay may napakadalisay na matinding yin na kaluluwa sa loob. Habang nakangiti, tumayo si Wang Lin at tumingin sa Sect Master at Higher Elder. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat sa inyong dalawa, lubos akong nagpapasalamat sa inyong dalawa. Tumayo ang Sect Master at ngumiti. Ang kapwa maglilinang na si Lu ay magalang. Ang rank 8 sect competition ay sa loob ng 5 araw. Sana ay ibigay ni fellow cultivator Lo ang lahat para matulungan ang everlasting sect na manalo. Tumayo ang mataas na matanda at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, nakangiti. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang siya ay tumango. Magtiwala ka, gagawin ko ang lahat. Umalis ako sa origin sect sa loob ng 100 taon, kaya hindi ko na kayo iistorbahin pang dalawa at hahabulin ko na ang mga juniors. Lalong ngumiti ang Sect Master at sinabing, si kapatid na Lu ay may malasakit din sa iyong mga juniors, kaya hindi ka pinatuloy ng matandang ito. Sunday, pangunahan ng fellow cultivator Lu pabalik sa kung saan naroon ang origin sect. Mabilis na tumugon ang isa sa mga disipulong nagdala ng matinding kaluluwang yin. Aalis ako. Ikinapit ni Wang Lin ang kanyang mga kamay sa Sect Master at mataas na elder bago naging isang sinag ng liwanag, lumipad sa hangin. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan niya. Naramdaman niya na ang sinaunang Diyos na aura sa ilalim ng bundok ay naging mas matindi, at ito ay malapit ng pukawin ng nakapalibot na pinagmulang enerhiya. Kung naroon siya ng ilang sandali pa, malinaw na natukoy ng ibang tao ang pagbabago. Kaya naman kailangan niyang umalis ng mabilis. Sa maikling panahon lamang na ginugol niya sa bundok na ito, ang gumuong ika-6 na bituin ay nagreporma at naging isang malabong puyo ng tubig. Bagamat hindi ito ganap na naibalik, kumpara sa dati, ito ay parang langit at lupa. Nakakalungkot. Gayunpaman, hanggat walang nakakapansin, maraming pagkakataon na maka-absorb ng mas maraming sinaunang Diyos na enerhiya mula sa lugar na ito. Maging ang espadang iyon na nabuo ng isang bituin ay dadapo sa aking mga kamay. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang pinapakalma niya ang kanyang sarili at sinundan ng alagad ng everlasting sect. Pagkaalis niya, hamina muli ang aura ng sinaunang Diyos hanggang sa makatulog na ulit ito. Mula sa simula hanggang sa katapusan, si Wang Lin ay napakaingat na sumisipsip upang hindi makaakit ng labis na atensyon. Sa pinakamainam, maramdaman ng isang tao na may kakaiba sa pinagmulang enerhiya dito, ngunit hindi nila makikita ang anumang mga depekto. Sa pavilion sa Lusu Mountain, nawala ang ngiti ng Sect Master at sinabi niya, ang taong ito ay hindi normal. Sa sandaling dumating siya, nagdulot siya ng ilang pagbabago sa pinagmula ng enerhiya dito. Ang matataas na elder sa tabi niya ay tumango at malumanay na sinabi, ganyan talaga. Dahil siya ay mula sa origin sect at miyembro din ng everlasting sect ko, mas mabuting huwag mo nang masyadong eye pressure ang isang taong ganoon. Para sa kanya na maging handa na lumahok sa rank 8 sect competition ay magandang balita para sa ating everlasting sect. Nag-isip sandali ang Sect Master bago iwinagayway ang kanyang manggas, at ang kanyang banal na kahulugan na mensahe ay umalingaw sa buong Lusu Mountain. Tipunin ang lahat ng matataas na matatanda, kailangan nating pag-usapan ito. Lumipad si Wang Lin sa kapaligiran, sinundan ng alagad ng everlasting sect nang umalis siya sa planetang ito at bumalik sa planeta kung saan na-activate ang formation. Sa daan, ang alagad ay lubos na magalang. Bagamat siya ang nangunguna, sa totoo lang ay kalahating hakbang na siya sa likod ni Wang Lin at hindi man lang nang ahas na unahan si Wang Lin. Pagpasok sa Sealed Cultivation Planet, agad na naglabas ng Jade ang disipulo.
Pagkaraang malaman kung nasaan ang Origin Sect, agad siyang nanguna. Hindi nagtagal ay nakarating na silang dalawa sa patio ng Origin Sect. Magalang na sinabi ng disipulo kay Wang Lin, "Senyor, dito naninirahan ang Origin Sect. Kung wala kang ibang utos, si Junior na ang mag-leave." Tumanggo si Wang Lin, pagkatapos ay magalang na umatras ang disipulo at lumipad sa malayo. Sa sandaling ito, si Wang Lin lamang ang nasa langit. Natural na nakita niya si Mu Bingmei sa malayo at gayon din si Li Qianmei sa looban. Si Li Qianmei ay nakatayo sa looban. Dahil sa liwanag ng buwan sa kanyang katawan, para siyang nakasuot ng isang layer ng silver silk. Ang kanyang magandang mukha ay kakaibang kalmado sa ilalim ng liwanag ng buwan. Itinaas ni Li Qianmei ang kanyang maselang kamay habang tinitingnan si Wang Lin na lumulutang sa hangin at ipinakita ang isang nakakaantig na ngiti. "Bumalik ka." Lumapag si Wang Lin sa courtyard ilang dosenang talampakan mula kay Li Qianmei. Matapos mag-isip ng kaunti, mahina niyang sinabi, "Bumalik ako." Dama po din ang liwanag ng buwan kay Wang Lin at naunat ang anino na ito. Tila may nagsasapawan sa gilid ng kanyang anino sa anino ni Li Qianmei, ngunit hindi nagtagal ay naghiwalay sila. Tahimik ang paligid, tanging ang banayad na hangin lamang ang umiindayog sa bulaklak at halaman, na nagdulot ng mahinang kaluskos. Gayunpaman, kapwa na tahimik sina Wang Lin at Li Qianmei sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kabanata 1263 Ang isda at ang ibon. Ang katahimikan na ito ay pareho noong nagpaalam sila habang lumilipad palayo kay Pang Lei. Ito ay 100 taon na, ngunit ang tagpong ito ay pareho pa rin. Natahimik si Wang Lin dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dahil ba sa sinabi niya na mas mabuti kung nakalimutan nila ang isa't isa, o kung paano niya nahanap ang Pulse Heiress ni Li Qianmei, hindi makapagsalita si Wang Lin. Ang Pulse Heiress na iyon ang nagligtas sa buhay ni Wang Lin sa Seven-Colored Realm. Gagantihan niya ang kabaitang ito, ngunit walang espesyal na damdamin sa pagbabayad na ito. Ang kanyang puso ay patay na at tanging si Li Muan lang ang kaya niyang hawakan. Maliban kung ito ay kapag ang mundo ay nawasak, maliban kung ito ay sa sandali ng kamatayan, marahil siya ay pumili ng ibang landas. Gayunpaman, sa ngayon ay hindi niya magawa. O upang maging mas tumpak, hindi pa talaga pumasok sa kanyang puso si Li Qianmei. Hinangaan lamang ni Wang Lin si Li Qianmei bilang kapwa cultivator. Tanging ang hitsura ng Pulse Heiress at ang twist ng kapalaran ay naging medyo komplikado ang paghangang ito. Naramdaman pa ni Wang Lin na hindi dapat ipakita sa kanya ang kahusayan ni Li Qianmei. Sa 3 tanong lang nila nakilala ang isa't isa, at bukod doon, wala silang alam sa isa't isa. Wala silang ilang taon na ginugol sa Sea of Devils, ang daan-daang taon ng paghihintay sa Cloud Sky Sect, walang pagkabigla sa pagkamatay ng katandaan sa lambak, at walang musika na sumabay kay Wang Lin para sa kanyang 2,000 taon ng paglilinang. Wala ring masakit na dagandong mula kay Wang Lin na gamulat sa mundo nang dumating ang mensahero ng langit. Kahit na gusto ka ng langit na mamatay, babawiin kita. Ito ay isang pangako, ito ang pangako ni Wang Lin sa isang babae. Kaya naman nanatiling tahimik si Wang Lin na nakaharap kay Li Qianmei. Ang puso ni Wang Lin ay nadama na komplikado kay Li Qianmei. Kinagat ni Li Qianmei ang kanyang pangibabang labi at sinabing, "Pwede ka bang maupo sa tabi ko sandali?" Nakaupo siya sa damuhan sa looban. Bumaba sa kanya ang liwanag ng buwan, na nagpaganda at nakakaakit sa kanya. Tahimik na umupo si Wang Lin sa tabi ni Li Qianmei habang tinitingnan niya ang maliwanag na liwanag ng bituin sa kalangitan sa gabi at ang kaakit-akit na liwanag ng buwan. Habang nakaupo siya roon, ang halimuyak mula sa katawan ni Li Qianmei ay pumasok sa kanyang ilong, at siya ay tila nagre-relax. Sa loob ng 100 taon na ito, magaling ka ba? Ibinaba ni Li Qianmei ang kanyang ulo habang nilalaro ng kanyang mga kamay ang isang talim ng damo kaya nasalikop nito ang kanyang daliri. Mahinahong sinabi ni Wang Lin, "Sige. Nakita mo ba yung painting?" Nakangiti si Li Qianmei habang nakatingin kay Wang Lin. May magandang implikasyon sa ilalim ng kanyang kalmado. Bumaba ang tingin ni Wang Lin sa mukha ni Li Qianmei, pagkatapos ay mabilis niyang binawi ang kanyang tingin ngunit hindi nagsalita. "Salamat sa iyong kayamanan. Sinamahan ako nito sa larangan ng digmaan para sa malungkot na 100 taon na ito." Mahinang sabi ni Li Qianmei habang nakatingin kay Wang Lin. Ibinuko ni Wang Lin ang kanyang bibig para magsabi ng isang bagay, ngunit sa huli ay walang sinabi. "Sa ilang araw, kailangan ko nang umalis." Tumingin si Li Qianmei kay Wang Lin. Parang nanginginig ang mga mata niya, pero mas determinado ang titig niya. Nakatingin pa rin siya kay Wang Lin, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila nakasabit ng mas maraming damo. Parang kahit anong mangyari, ayaw kumawala ng mga daliri niya. Tahimik na nag-isip si Wang Lin bago sinabing, "Ay, paalisin kita." Isang ngiti ang ipinakita ni Li Qianmei at Commandant. "Akala ko naging mute ka." Mapait na ngumiti si Wang Lin at tahimik na umiling. "Sabi mo papaalisin mo ako noong nakaraan, ngunit kung hindi ako bumalik para hanapin ka, hindi mo ako pinaalis." Parang lalong nanginginig ang mga mata ni Li Qianmei,
ngunit nakatingin pa rin siya kay Wang Lin. Iniwasan ni Wang Ling ang tingin ni Li Qianmei habang nakatingin siya sa unahan at bumulong, sa pagkakataong ito ay paalisin na kita. May kapeiton sa mukha ni Li Qianmei. Tumingin siya kay Wang Lin at pakiramdam niya ay napakalayo niya. Kahit nasa tabi niya ito, pakiramdam niya ay malayo siya, napakalayo na walang puwersang makapaglalapit sa kanya. Parang isda na nakatingin sa ibon sa langit. Bumuhos ito ng luha sa tubig, ngunit hindi makita ng ibon. Dahil ang naghihiwalay sa kanila ay ang hindi nababasag na ibabaw ng tubig. Kung ang ibon ay dumaong sa tabi ng ilog at nakita ang mga isda sa tubig, maaaring huminto ito sandali habang nakatingin sa isda, ngunit hindi nagtagal ay bubuksan nito ang kanyang mga pakpak at umalis. Magdudulot ito ng mga mapait na alon na umalangaw sa ibabaw ng tubig, na makakaapekto sa katawan ng isda. Pagkaalis ko sa oras na ito, matatagalan pa bago ako makabalik. O baka hindi na ako babalik. Bulong ni Li Qianmei sa tenga ni Wang Lin, na lalong nagpatahimik sa kanya. Ulila na ako. Binuhat ako ni Master. Ang pagpunta sa larangan ng digmaan sa Demon Sect ay ang aking kapalaran. Kung hindi na ako babalik, sana ay maalala mo, pinulupot ni Li Qianmei ang kanyang mga daliri sa damuhan. Dahan-daang nanginginig ang kanyang mga daliri, na lalong humigpit. Hindi niya sinabi kay Wang Lin na ang kanyang anyo ay naging mas malinaw sa kanyang puso. Hindi niya sinabi kay Wang Lin na itinaya niya ang kanyang buhay habang malubhang nasugatan para mabawi ang gintong panulat. Hindi niya sinabi kay Wang Lin kung anong uri ng pressure ang dinadala niya para pumunta rito. Hindi kinaya ng mahina niyang katawan ng pressure na ito. Ang mga patay lamang ang maaaring umalis sa larangan ng digmaan sa Demon Sect. At napaglabanan niya ang pressure ng Heaven Breaking Sect, ang Demon Sect, at 100 taon ng labanan, ngunit nagpa siya pa rin na umalis sa kalagitnaan upang makipagkita sa isang taong malayo sa kanya. Hindi rin niya sinabi sa kanya na dahil sa kanyang pag-alis, maraming iba't ibang boses ng kawalang kasiyahan sa Heaven Breaking Sect. Nagkaroon din ng pagkondena sa Demon Sect dahil sa kanyang pag-alis. Hindi rin niya sinabi kay Wang Lin na ang ibig sabihin ng kanyang pag-alis ay pinalampas niya ang pagkakataong aktwal na makapasok sa Demon Sect at tumanggap ng kanilang mga turo. Hindi niya ito sinabi, kaya hindi alam ni Wang Lin. Nung maliit ako, nalaman ko na iba ako sa iba. Ang aking buhok ay asul. Walang sinuman sa Cloud Sea ang may ganitong kulay ng buhok. Naaalala ko pa kung paano ako pinagtatawanan ng mga kalaro ko noong bata pa ako. Mahinang sinabi ni Li Qianmei na may pait sa kanyang mga mata habang inaalala ang kanyang pagkabata. Sobrang hirap kong nilinang, at nagpino si teacher ng maraming pills para sa akin. Gamit ang mga tabletang ito, naabot ko ang aking kasalukuyang antas ng cultivation. Ang aking cultivation ay ibinigay sa akin ng Master ng Heaven Breaking Sect. Kailangan kong pumunta sa larangan ng digmaan, iyon ang aking kapalaran. Hindi binitawan ni Li Qianmei ang kanyang kamay na nakasalo sa damo. Sa halip, hinayla niya ang damo kaya nakasabit pa rin ito sa kanyang mga daliri. Tumayo siya at ginulo ang asul niyang buhok. Tumingin siya kay Wang Lin at marahang sinabi, kung isang araw wala na ako rito, maaalala mo ba na sa buhay mo, may isang babaeng nagngangalang Li Qianmei na mabilis na dumaan. Nang marinig ito, nakaramdam si Wang Lin ng kirot sa kanyang puso. Bahagyang namutla ang kanyang mukha habang nakatingala kay Li Qianmei at marahang tumango. Gagawin ko. Isang ngiti ang ipinakita ni Li Qianmei, ngunit may bahid ng kalungkutan sa ngiting ito. Tumingin siya kay Wang Lin na parang gusto niyang yukit siya ng buo sa kanyang mga alaala, o tuluyan siyang burahin sa kanyang mga alaala. May isang distansya na katulad ng pag-alis at paglimot, ito ay hindi masukat at kasing layo. Katulad nung nakita ng mga isda sa ilalim ng lawa ang pag-alis ng ibon. Nagpumiglas itong tumalon mula sa tubig para hindi na ito mapigilan ng harang na iyon. Gayunpaman, nakakuha lamang ito ng isang sulyap bago ito nahulog pabalik sa lawa. Tumingin si Wang Lin kay Li Qianmei, at mas lumakas ang pait sa kanyang puso. Mahina niyang naalala noong binuksan niya ang gate ng Heaven-defying bead at pumasok sa loob. Para bang nakita niya ang dati niyang buhay. Sa dulo, nakita niya ang kanyang sarili na naging isang ibon. Sa malabong niyang alaala, tila naalala niya na bilang isang ibon, minsan siyang naakit ng isang matingkad na kulay na isda sa lawa. Lumapag siya sa tabi ng lawa at maingat na tiningnan ang isdang iyon. Sa pagkakataong iyon ay napatingin din sa kanya ang mga isda sa lawa. Kasabay ng liwanag ng buwan, ang buntong hininga ni Li Qianmei ay parang banayad na hangin. Kumalat ito sa looban at unti-unting naglaho kasama ang kanyang figure. Nakatingin sa likod ni Li Qianmei sa ilalim ng liwanag ng buwan, mahinang sinabi ni Wang Lin, "Salamat. Bakit ka nagpapasalamat sa akin?" Tumigil si Li Qianmei at lumingon kay Wang Lin. Kalmado pa rin ang ekspresyon niya. Tahimik na nag-isip si Wang Lin bago iwinagayway ang kanyang kanang kamay, at lumitaw ang isang pulse arrows. Iniligtas nito ang aking buhay minsan. Sa sandaling makita niya ang pulse arrows, gumuho ang katahimikan na ginamit niya upang itago ang sarili.
Napatingin siya sa bracelet, natigilan, at unti-unting nagpakita ng ngiti. Sa sandaling ito, siya ay naging napakaganda. Kumurap si Li Chanmei at mahinang sinabi, naaalala ko. Itinapon ko ito. Hindi ko sinasadyang kinuha ito mamaya. Medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Wang Lin. Kahit siya mismo ay hindi makapaniwala sa sinabi niya. Oh, kaya hindi mo sinasadyang napulot ito. May ngiti sa mga tingin ni Li Chanmei habang siya ay tumango. Ibinabalik ko ito sa iyo. Alam ni Wang Lin na hindi siya naiintindihan ni Li Chanmei, ngunit ito ay isang hindi pagkakaunawaan na mahirap ipaliwanag. Tumayo si Wang Lin, hawak ang pulse heiress, sinusubukang ibalik ito kay Li Chanmei. Pinapulot mo. Kung ibabalik mo sa akin, itatapon ko ulit. Lalong lumawak ang ngiti sa kanyang mukha nang maingat niyang tiningnan si Wang Lin at umalis. Tandaan mo, nangako ka sa akin na paalisin mo ako. Magiliw na dumating ang mga salita ni Li Chanmei. Unti-unting nawala ang kanyang katawan sa liwanag ng buwan nang bumalik siya sa kanyang silid sa looban. Hawak ang pulse heiress, inilabas ni Wang Lin ang paningin. Pagkaraan ng mahabang panahon, inilagay niya ito, at ang kanyang tingin ay nahulog sa labas ng patio. May isa pang babae na nakatayo doon. Napakaganda ng babaeng ito, at nakatingin din siya kay Wang Lin. Mukha siyang malungkot sa ilalim ng liwanag ng buwan, at nagkatitigan sila. Dahil sa titig na ito, parang bumalik sila sa planetang Suzaku at bumalik sa Hengyu sect. Nang ang isang babae na nagngangalang Liu Mei na ipinanganak na may ugat ng water spirit ay tumingin sa karamihan at nakita ang isang kabataang nagngangalang Wang Lin. Kabanata 1264 upang malaman. Nagtama ang mga tingin ni Wang Lin at Mu Bingmei sa bukas na pintuan ng courtyard. Ang pintong ito ay parang hindi matawid na kanal, at silang dalawa ay tumahimik sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang katahimikang ito ay iba noong kasama niya si Li Chanmei, ngunit hindi niya alam kung ano ang pagkakaiba. Tila sa buhay ni Wang Lin, bukod sa anyo ni Limuan, mayroon ding isang taong tinatawag na Liu Mei o Mu Bingmei na kasama niya. Ganito ang planet Suzaku. Ganito ang All Heaven. Ngayon, sa Cloud Sea, ganito pa rin. Sa ilalim ng katahimikang ito, ibinaba ni Mu Bingmei ang kanyang ulo at dahan-daang naglakad pasulong. Pumasok siya sa pintuan at pumasok sa looban, huminto 10 talampakan mula kay Wang Lin. Hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Itinaas ni Mu Bingmei ang kanyang ulo upang tingnan ang kalangitan sa gabi. Medyo paos ang boses niya. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin kay Mu Bingmei, at ang kanyang tingin ay kalmado. Nawala ang masalimuot na damdamin mula sa nakaraan, na parabang ang kanyang tinitingnan ay isang hiwalay na kaibigan. Kalmadong sinabi ni Wang Lin, maraming bagay sa mundong ito ang mahirap hulaan. Ang magandang mukha ni Mu Bingmei ay nagpakita ng nakakasilaw na kagandahan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kagandahang ito ay naglalaman ng marangal na ugali, at ito ay isang aura na natural na taglay niya mula sa pagiging brilliant void saint sa loob ng maraming taon. Walang babaeng nakilala ni Wang Lin sa kanyang buhay ang maihahambing kay Mu Bingmei. Para siyang isang diwata na hindi dapat umiral sa mundong hindi sinasadyang bumaba sa mundong ito. Mahirap hulaan, may bakas ng pait sa mukha ni Mu Bingmei. Bakit ka pumunta sa Cloud Sea? Tumingin si Wang Lin kay Mu Bingmei. Bagamat walang katapusang sakit ang dinala niya sa kanya, malalim niyang itinatak ang sarili sa kanyang isipan. Hindi niya lubos makalimutan ng tungkol sa kanya. Gayunpaman, si Liu Mei ay kabilang sa babaeng ito, at nagpatuloy si Liu Mei sa kanya. Minsan kahit si Wang Lin ay hindi matukoy kung siya si Liu Mei o Mu Bingmei. Gayunpaman, wala sa mga ito ang mahalaga. Nang umalis si Wang Lin sa Alliance Star System, tinapos na niya ang lahat ng away sa babaeng ito. Bumalik man ang hangin iyon, hinding-hindi iyon makakaapekto sa puso niya. May kilala ka bang tao na tinatawag na Tuo Sen? Isang sinaunang Diyos. Tumingin si Mu Bingmei kay Wang Lin. May bakas ng pait at malalim ding pag-aalala sa mga mata niya. Tuo Sen. Biglang nagbago ang mga mata ni Wang Lin, na nagpapakita ng kaunting lamig. Nakatakas siya. Bumagsak ang hukbo ng All Heaven. Pinatay niya ang hindi mabilang na mga cultivator, at kinailangan nilang umatras pabalik sa All Heaven. Hindi na sila ng ahas na pumasok sa Alliance. Ang All Heaven ay may makapangyarihang cultivator na nagngangalang Master Lu Fu. Iniwasan niya ang Alliance Star System at hindi ng ahas na labanan si Tuo Sen. Ang mga salita ni Mu Bingmei ay kalmado, ngunit ang mga nilalaman ay nagulat kay Wang Lin. Huminga ng malalim si Wang Lin habang lumalamig ang aura sa loob niya. Para siyang bulkan na handang sumabog. Gayunpaman, hindi natapos ang mga salita ni Mu Bingmei. Hindi pa niya tapos na sabihin kay Wang Lin ang lahat ng balita. Ang domain ng Corp Sect ay natagpuan ni Tuo Sen. Bumagsak ang hari ng Corp Sect na hindi mabilang ang mga patay at nasugatan. Muntik nang malaglag ang Corp Sect. Ang 4 na Divine Sect ay dumanas ng hindi mabilang na pagkamatay sa ilalim ng pagsulong ni Tuo Sen.
Bagamat makalangit ang kultibasyon ng Azure Dragon Divine Emperor, hindi pa rin siya kalaban. Kung siya ay patay o buhay ay hindi alam. Lahat ng mga labi ng Cultivation Alliance ay nawasak at ikinalat ni Tuo Sen. Tanging ang Alliance Headquarters sa ilang kadahilanan ang hindi nakaakit kay Tuo Sen at nanatiling ligtas. Lumiit ang mga mag-aaral ni Wang Lin. Masyadong malaki ang gulat na dinala sa kanya ng balita. Para itong karwaheng tumitimbang ng toneladang diretsyong umaakay sa kanya. Hindi niya akalain na ang paggising ni Tuo Sen ay magbubunsod ng ganoong bagyo sa alyansa. Hindi nasira ang Rain Celestial Realm na pinakamahalaga mo. Pumunta nga si Tuo Sen, ngunit pinigilan siya ni Qin Lin sa labas. Mukhang nagkasundo sila at pagkatapos ay umalis si Tuo Sen. Nakagat ni Mo Bingmei ang kanyang ibabang labi habang nagsasalita. Tama ka. Kung pinili ni Ruer na manatili sa akin, sa antas ng kanyang cultivation, magiging mahirap para sa kanya na makatakas ng buhay. Wala na ang Brilliant Void Realm. Lahat ng cultivator sa loob ay namatay sa labanan. Kahit na ang tagapag-alaga ay namatay kay Tuo Sen kapalit ng pagkakataong makatakas ako. Bumagsak ang katawan ko. Ang nakikita mo ngayon ay isang binago ko kamakailan. Ang aking cultivation level ay bumaba ng husto. Kung gusto kong bumalik sa aking tuktok, magtatagal ito. Ang mga alon sa isip ni Wang Lin ay tuluyang kumalma. Naghanda na siya sa pag-iisip para sa hitsura ni Tuo Sen. Gayunpaman, nang marinig ang mga salita ni Mo Bingmei, nabigla pa rin siya. Bilang ang Brilliant Void Saintess, mayroon akong inheritance ng Brilliant Void Realm. 10,000 taon na ang nakalilipas, isang nakaraang Brilliant Void Saintess ang nagligtas sa pinunong Elder ng God Sect. May utang na loob sa amin ng Head Elder, kaya gumamit ako ng secret technique para tumakas dito. Gusto kong pumunta sa God Sect at gamitin ang kanilang kapangyarihan para tulungan akong makabawi. Mahina ang boses ni Mo Bingmei nang biglang manginig ang boses niya. Ang naging sanhi ng panginginig ng kanyang katawan ay si Wang Lin. Lumakad pasulong si Wang Lin at nilapitan si Mo Bingmei. Ang kanyang daliri ay bumuo ng isang espada at gumalaw na parang kidlat, na tinatarget ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi umiwas si Mo Bingmei. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkagulat, ang kanyang mukha ay naging mapotla. Tila may naalala siya ngunit hindi siya sigurado habang hinahayaan niyang damapo ang mga daliri ni Wang Lin sa pagitan ng kanyang mga kilay. Parang baliw ang isipan ni Mo Bingmei, at sa isang iglap, isang aura ang mabilis na umikot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang siksik na sinaunang Diyos na aura ang lumabas mula sa puyo ng tubig na ito. Napakalakas ng aura na ito. Hindi ito matukoy ng mga tagalabas, ngunit malinaw na nararamdaman ito ni Wang Lin. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa langit. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Walang dugo ang mukha ni Mo Bingmei habang nakatayo siya doon na nagulat. Bakas sa mukha niya ang lungkot habang umaatras ng ilang hakbang. Parang nawalan siya ng lakas. Kaya, Sorry, nakagat ni Mo Bingmei ang kanyang labi habang ang dalawang linya ng kristal na luha ay bumagsak sa gilid ng kanyang mga mata. Sa bandang huli, babae pa rin siya. Ang kanyang orihinal na layunin ay sabihin kay Wang Lin ang lahat para makapaghanda siya. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Wang Lin, gusto niyang malaman niya ang lahat ng ito para mabilis siyang makaalis. Maganda ang kanyang intensyon. Ako, pagkarating ko sa Cloud Sea, sinuri ko ang aking katawan at pinagmulang kaluluwa ng maraming beses nang walang natuklasan. Ang katawan na ito ay nabuo lamang, at sinuri ko ang bawat pulgada ng aking pinagmulang kaluluwa. Ako. Ibinaba ni Wang Lin ang kanyang ulo. Nang makita niya ang mapotla at umiiyak na mukha ni Mo Bingmei at ang pagsisisi sa mga mata nito, bumantong hininga siya at marahang sinabi, ayos lang. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Personal kong nakita ang pangatlong hakbang na cultivator ng All Heaven, si Master Lu Fu, na natalo at halos mamatay. Sa lakas ni Tuo Sen, kung gusto niyang mag-iwan ng imprint sa iyo na hindi mo ma-detect, hindi mo ito mahahanap. Mahina ang boses ni Wang Lin. Natural na nakita niya ang mabuting hangarin ni Mo Bingmei. Ako, hindi inaasahan ni Mo Bingmei na magiging ganito ang resulta. Nakakamatay na mapotla ang mukha niya. Bukod dito, dahil iniwan ni Tuo Sen ang sinaunang Diyos na tatak sa iyo, ito ay katulad ng pagpapadala sa akin ng gamot na pampalakas. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at inabot ng kanyang kanang kamay si Mo Bingmei. Ang mga sinaunang Diyos na aura ay naakit sa isa't isa at ang imprint ay lumipad kay Wang Lin. Nang makalapit ito kay Wang Lin, lumitaw ang mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang imprint ay nasisipsip sa ika-6 na bituin. Sa kanyang isip, biglang lumitaw si Tuo Sen at umungal, ngunit agad na lumitaw ang sinaunang Diyos na katawan ni Wang Lin. Ito ay isang paglamon at isang pagsipsip. Bagamat malakas si Tuo Sen, hindi siya nag-iwan ng maraming aura kay Mo Bingmei. Pagkaraan ng ilang sandali, hinigup ito ni Wang Lin, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging mas matatag ang kanyang ika-6 na bituin. Bago siya umalis sa alyansa, sinigaw niya ang iyong pangalan, hinahanap ka.
Dumating pa nga siya sa Cloud Sea pero hindi kanya mahanap. Huminga ng malalim si Mu Bingmei. Puno ng guilt ang mga mata niya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin habang nakatingin kay Mu Bingmei at sinabi, "Alam mo ba nang dumating siya sa Cloud Sea?" Medyo nag-isip si Mu Bingmei at mahinang sinabi, "Hindi ko alam ang eksaktong oras. Nasa closed-door cultivation ako, binabawi ko ang aking katawan, ngunit hindi ito dapat higit sa 100 taon." 100 taon. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at nagsimula siyang mag-isip. Ginugol ni Wang Lin ang halos lahat ng nakalipas na 100 taon sa kakaibang lugar na iyon. Malabo niyang alam na ang kanyang lokasyon ay katulad ng Sealed Realm Formation. Si Tuo Sen ay malamang na hindi natagpuan ang aking aura sa Sealed Realm. Kung ako siya, iisipin ko kung aalis ako sa Sealed Realm. At sa oras na iyon, ako ay nasa isang lugar na may kaugnayan sa Sealed Realm Formation. Nang sinubukang pumasok ni Tuo Sen, napansin niya ang aking aura. Bilang resulta, naging kakaiba ang ekspresyon ni Wang Lin. Kung si Tuo Sen ay nasa Sealed Realm pa, walang paraan na hindi niya ako hinanap, dahil ilang buwan na akong umalis sa Seven-Colored Realm. Sa ngayon, hindi pa rin siya dumarating. Kaya, halos mahihinuha ko na si Tuo Sen ay gumamit ng hindi kilalang paraan para makapasok sa Outer Realm. Tulad ng naisip ni Wang Lin kung ano ang nangyari, isang galit na dagandong ang umalingaw sa buong Ancient Star System. May isang higanting sinaunang Diyos na kumawala mula sa isang sinaunang angkan habang umaatungal na galit. Sa likod niya ay isang madugong gulo. Ito na ang ikasyam na sinaunang angkan na kanyang winasak. Hindi pa rin niya mahanap ang bakas ni Wang Lin sa Ancient Star System na halos mabaliw kay Tuo Sen. Gayunpaman, ilang sandali lamang matapos niyang wasakin ang angkan na ito, nanginginig ang kanyang isipan. Malinaw niyang naramdaman ang imprint na iniwan niya sa Brilliant Void Saintess na nakita ang aura ni Wang Lin. Ang pagtuklas na ito ay naging sanhi ng pangit ng ekspresyon ni Tuo Sen, at isang bagyo ang sumabog sa kanyang katawan. Nasa Sealed Realm ka. Paano ka napunta sa Sealed Realm? Malinaw kong hinanap doon ng maraming beses. Si Tuo Sen ay umungal na parang baliw, ngunit sa ngayon ay wala siyang lakas upang masira muli ang Sealed Realm Formation anumang oras sa lalong madaling panahon. Kabanata 1265 Nakakalokang pagbabago. Umalis si Mu Bingmei. Siya ay dumating upang sabihin kay Wang Lin ang nangyari sa alyansa. Walang ibang usapan sa pagitan nila. Parang ayaw niyang banggitin at ayaw niyang pag-usapan. Bago siya umalis, ang figure ni Mu Bingmei sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tumigil sa labas ng courtyard. Tumigil siya saglit at hindi lumingon bagkus ay may ibinulong siya. Medyo magaling si Li Qianmei. Gayunpaman, hindi mo pa rin makakalimutan si Little Sister 1Er. Naniniwala ako na kung magising si Little Sister 1Er, hindi niya gugustuhin makita kang malungkot sa loob ng libu-libong taon. Hindi ko rin gustong makita kang ganito. Pagkatapos ng araw na ito, pupunta ako sa God Sect para bumawi at malamang na hindi aalis sa closed-door cultivation sa loob ng 1,000 taon. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo in 1,000 years. Gayunpaman, Wang Lin. May gusto akong sabihin sa iyo. Ako si Liu Mei, ang ina ni Wang Ping. Kapag inalis ko ang pagkakatali sa aking sarili mula sa Brilliant Void Realm, sasamahan ko si Wang Ping sa hindi mabilang na mga reincarnation cycle at magiging isang tunay na ina, bulong ni Mu Bingmei habang unti-unting lumalayo. Ang kanyang pusong daw ay unti-unting gumalaw patungo sa pagkumpleto pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito. 1,000 Illusion Ruthless Domain. 10,000 Illusion Demon Domain. Sa huli, dahan-dahan itong nagbago. Sa mga Brilliant Void Saintesses, isang tao lang ang nagtagumpay sa spell na minana ng Brilliant Void Saintess, at lahat ng iba ay nabigo. Nag-shortcut si Mu Bingmei sa pamamagitan ng paggamit ng mga avatar ngunit nabigo si Liu Mei. Ang kanyang pusong daw ay hindi kumpleto at sa gayon ay lumitaw ang isang bitik sa pinakamalakas na spell ng Brilliant Void Realm. Ang crack na ito ay si Liu Mei, si Wang Lin din, ngunit higit pa si Wang Ping. Gayunpaman, sa sandaling ito, dahil naranasan na ni Mu Bingmei ang lahat sa ngayon, hindi na niya naiwasan ang lamat na iyon. Pinili niyang harapin, tanggapin. Dahil sa pagbabagong ito ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagkumpleto ang kanyang Dao. Ang kalupitan at pagmamahal ay dalawang panig ng iisang barya. Paglilinang kung ang isang tao ay gumamit ng kalupitan ng langit upang linangin ang Dao, ang huling resulta ay hindi magiging sapat para matawag na Dao. Kapag ang isang cultivator ay may pahiwatig ng pagmamahal, magagamit nila ito upang labanan ng Dao. Ito ay nagbigay daan sa cultivator na magkaroon ng mahalagang bagay na dapat bantayan upang maging handa silang makipaglaban sa mundo. Ang bitik sa Dao Heart ni Mu Bingmei ay naglalaman na ng figure ni Wang Lin. Habang nagbabago ang kanyang paraan ng pag-iisip at unti-unting gumaling ang kanyang Dao, ang kanyang figure ay naging isang imprint sa ilalim ng kanyang malupit na sakop. Kinuha ang imprint na ito, ang kanyang Dao ay pumasok sa landas hanggang sa pagkumpleto.
Sa loob ng patio, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may mga pabango ng dalawang magkaibang babae na kasama ni Wang Lin. Nakatayo siya doon sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagmumuni-muni ng mahabang panahon. Unti-unting lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, lumipas ang ilang araw. Ang kompetisyon sa pagitan ng Rank 8 sects ay nalalapit na, at oras na para umalis. Umalis si Mo Bingmei sa Everlasting Sect kasama si Wang Shanshan. Nakatanggap si Wang Shanshan ng salita mula sa kanyang guro na mabilis na bumalik sa God Sect. Ang Everlasting Sect ay natural na hindi ng ahas na pigilan sila. Bago sila umalis, hindi lumingon si Mo Bingmei. Ipinagmamalaki niya, siya ang Brilliant Void Saintess. Nawasak ang Brilliant Void Realm, naiwan lamang siya. Mula sa sandaling ito, wala na siya sa sarili niya. Responsibilidad niyang linangin ang pagpapanumbalik ng Brilliant Void Realm, upang tuparin ang responsibilidad ng Brilliant Void Saintess. Ito ay isang responsibilidad na matagal na niyang iniiwasan, ngunit ngayon ay pinili niyang harapin ito at hindi natatakas. Ang kanyang pakikipag-usap kay Wang Lin ay nalutas ang kaguluhan sa kanyang puso. Ibinaon niya ang alaalang iyon sa kaibuturan ng kanyang puso at tinatakan iyon. Aalis na rin si Li Qianmei. Nakatanggap siya ng agarang tawag mula sa kanyang amo na bumalik. Hindi isinama sa Jade ang nangyari, ngunit sa masasakit na salita, inutusan niya si Li Qianmei na gamitin ang transfer array ng Everlasting Sect para bumalik sa Heaven-breaking Sect. Parang may gumagalaw na tinatago. Hindi nagawang suwe ni Li Qianmei ang mga salita ng kanyang guro. Ibinigay sa kanya ng Heaven-breaking Sect ang lahat at pinalaki siya ng kanyang guro. Bagamat hindi sinabi ng kanyang guro ang dahilan, hindi pa siya nakakita ng ganoong kabagsik na salita mula sa kanya. Nagkaroon lang siya ng oras para magpaalam bago pumasok sa transfer array ng Everlasting Sect. Matapos mailipat ng ilang beses, pumunta siya sa Heaven-breaking Sect. Naguguluhan ang puso niya. Hindi niya alam kung bakit nagutos ang kanyang guro. Sa kanyang alaala, ang kanyang guro ay palaging kalmado at hindi kailanman naging ganito. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Pagkaalis ni Mo Bingmei at Li Qianmei, umalis si Wang Lin sa Everlasting Sect kasama ang Sect Master at matataas na Elder. Nagtungo sila sa lokasyon ng kompetisyon sa pagitan ng Rank 8 Sects. Iyon ang tunay na pangunahing kaganapan. Ang Sect Master ng Everlasting Sect ay lubos na nagtitiwala sa labanang ito. Naniniwala siya na ang ibang Rank 8 Sects ay walang alinlangan na matatalo at ang Everlasting Sect ay magiging numero 1. Dahil sa pagdating ni Wang Lin, hindi na balanse ang kompetisyon. Ang Everlasting Sect ay may napakalaking bentahe. Sa mata ng Sect Master at High Elders, hindi na mahalaga ang labanan, ito ay tungkol sa mga ekspresyon ng pagkabigla sa iba pang Rank 8 Sects kapag natapos na ang labanan. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Wang Lin at Mo Bingmei, ang mundo ay hindi mahuhulaan. Kalahating oras bago umalis ang Everlasting Sect, isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa Everlasting Sect. Ang sinag ng liwanag na ito ay naglalaman ng isang nanginginig na aura, at diretso itong bumaril patungo sa Sect Master. May isang matandang lalaki sa loob ng sinag ng liwanag. Hindi pa nakikita ni Wang Lin ang matandang ito noon, ngunit mula sa halo na nagmumula sa kanyang katawan, isa rin siyang nasa Heaven's Blight stage. Napakalungkot ng ekspresyon ng matandang ito, at walang salita, binato niya ng Jade ang Sect Master. Nakasimangot ang Sect Master nang mahuli niya ang Jade. Matapos suriin ng kanyang banal na sentido ang Jade, ang kanyang ekspresyon ay lubos na nagbago. Pagkatapos ay naging malungkot ang kanyang ekspresyon at nagmula sa kanyang katawan ng mga popong sound. Ang kanyang galit ay umabot na sa hangganan. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan niya at iniabot ang Jade sa dalawang matataas na elder sa tabi niya. Matapos suriin ito ng dalawang matataas na elder, naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Tila nagdilim ang buong kalangitan. Ang mataas na elder na nakipag-away kay Wang Lin ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at umungal na parang malamig na hangin, anong yabang mula sa God Sect. Sa isang salita mula sa God Sect, ang engranding kompetisyon na umiral sa Rank 8 Sect sa loob ng 10,000 taon ay nakansela. Nagtataka ako kung ano ang nagpabaliw sa God Sect para kanselahin ang Rank 8 Sect competition. Ang aking walang hanggang sekta ay naghanda ng maraming taon para sa kompetisyong ito, at ngayon, kasama si fellow cultivator Luna narito, madali na lang kaming nakakuha ng unang pwesto. Naalis na sana namin ang lahat ng kahihiyan sa mga nakaraang kompetisyon. Anong karapatan ng God Sect na kanselahin ito? Ang isa pang mataas na matanda ay ngumisi at nagpakita ng galit sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang isang pakiramdam ng hindi pagnanais at pagiging mali ay higit sa galit na iyon. Lahat sila ay makapangyarihang cultivator, at ang Everlasting Sect ay hindi isang maliit na sekta. Gayunpaman, sa isang Jade lamang mula sa God Sect, kailangan nilang tanggapin ang kahihiyan na ito. Ang Sect Master ay tahimik na nag-isip ng napakatagal at biglang napagod. Nagpakawala siya ng buntong hininga at umiling.
Dahil ang God Sect ay nagpasa ng utos na kanselahin ng kompetisyon, dapat mayroon silang mga dahilan. Kaya lang, hindi namin alam ang dahilan. Habang nakakaramdam ng pait, tumingin ang Sect Master kay Wang Lin at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Kasamang maglili ng loop, ang rank 8 na kompetisyon ay kinansela ng God Sect. Dapat kong talakayin ito sa iba pang matatanda. Paano kung ibalik mo ang Origin Sect sa rank 5 region at ihanda sila para ilipat sa rank 7 region? Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, ngunit nakaramdam siya ng takot, na para bang may bumababa na bagay na nanginginig sa langit. Nag-isip siya sandali bago lumiwanag ang kanyang mga mata at sinabi niya, maaari ko bang tingnan ng Jade mula sa God Sect? Ang mataas na elder na may hawak ng Jade ay iwinagayway ang kanyang kanang kamay at lumipad ito patungo kay Wang Lin. Sinalo ito ni Wang Lin at sinuri ito ng kanyang banal na sentido. Mayroon lamang isang linya sa loob ng Jade. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang rank 8 Sect competition. Ito ay nagtatapos ngayon. God Sect Jade. Sa sandaling kumalat ang divine sense ni Wang Lin, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan na lumabas mula sa mga salitang ito. Parang nakabuo ito ng malaking handprint. Nagulat si Wang Lin, at binawi niya ang kanyang divine sense. Ibinalik niya ang Jade sa Everlasting Sect bago niyakap ang kanyang mga kamay at umalis. Ang mga miyembro ng Everlasting Sect ay may masalimuot na damdamin. Marami ang nagalit, ngunit wala silang magawa at kaya lang tanggapin. Tinanggap ni Li Qianmei ang tawag ng Heaven Breaking Sect at mabilis na umalis. Si Mu Bingmei at Wang Shanshan ay tinawag pabalik, ngunit hindi nila alam ang dahilan. Ang mga bagay na ito lamang ay hindi ko inahinala, ngunit ang rank 8 Sect competition ay kinansela ng sabay-sabay ng God Sect. Lahat ng ito ay masyadong kakaiba. Maaaring may malaking mangyayari sa Cloud Sea. Sumimangot si Wang Lin at labis na naguguluhan. Habang nagmumuni-muni, mabilis siyang bumalik sa kinaroroonan ng Origin Sect at ipinatawag si Luyan Fei at ang iba pa. Agad silang nag-impake at ginamit ang transfer array para bumalik sa kontinente ng Moluo sa rank 5 na rehiyon. Malabong naramdaman ni Wang Lin na may masamang mangyayari. Ang nakakatakot na pakiramdam na ito ay lumalakas at lumalakas. Kahit sinubukan niyang cult iba, hindi niya mapatahan ang sarili. Dali, ayusin ang mga usapin ng Origin Sect. Dadalhin ko kayong lahat sa rank 7 region sa loob ng 3 araw, pagkatapos ay aalis na ako. Pagkabalik niya ay nagbigay siya ng utos sa kaagad na pumasok sa closed door cultivation. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay mabilis na pumasok sa Celestial Silang Stamp at sumanib sa kaluluwa ng All-Seer. Sa pagkakataong ito, nakipag-isa siya sa All-Seer hindi para labanan ng isang kaaway, kundi para humiram ng kapangyarihan ng All-Seer na puwersahang mahulaan ng hindi alam. Kasabay nito, sa rank 9 na Heaven Breaking Sect, sa sandaling bumalik si Li Qianmei sa sekta, ang kanyang ekspresyon ay lubos na nagbago. Tuluyan nang nawala ang kanyang katahimikan dahil sa gulat sa kanyang nakita. 3 sa 10 matataas na elder ang nakaupo sa paligid ng transfer formation na si Li Qianmei ay lumitaw. Ang transfer array ay wala ng kakayahang lumipat. Isa na itong ceiling formation ngayon. Ang kanyang guro ay umalis sa kanyang halos walang hanggang saradong paglilinan ng pinto at nakaupo sa labas ng porma sayon. Sa sandaling lumitaw si Li Qianmei, lumiwanag ang kanyang mga mata at tinitigan niya si Li Qianmei. Hindi ka pinapayagang lumabas sa pormasyong ito sa loob ng 3 buwan. Kung hindi, mapaparusahan ka alinsunod sa mga tuntunin ng sekta. Kabanata 1266 Isang pagkakataon ng kaligtasan. Isang undercurrent ang gumagalaw sa loob ng Cloud Sea, at ito ay sanhi ng God Sect. Ito ay nakakasagabal sa isang serye ng mga tao. Si Li Qianmei ay nakulong ng kanyang sekta at hindi pinayagang pumunta kahit saan sa loob ng 3 buwan. Ang kanyang guro ay lumabas mula sa kanyang walang hanggang sarado na paglilinang ng pinto upang pigilan ang kanilang pinakamahalagang disipulo. Nagkaroon siya ng sariling mga paghihirap. Kailangan niyang gawin ito para sa kaligtasan ni Li Qianmei. Nalilito si Mu Bingmei tungkol sa lahat ng ito, ngunit malabo niyang naramdaman na parang may mali. Pumunta siya sa God Sect kasama si Wang Shanshan ngunit hindi niya nakita ang guro ni Wang Shanshan, na siyang taong may pinakamataas na kapangyarihan sa God Sect. Ang head elder, the Wistwater. Sa sandaling pumasok siya sa God Sect, inilagay siya sa isang closed-door cultivation room. Ibibigay ng God Sect ang lahat ng table tasks, ngunit hindi siya pinayagang lumabas. Kung alam niya na ang rank 8 Sect competition ay nakansela, sa kanyang katalinuhan, siya ay naging kainahinala. Kahit na hindi niya mahanap ang tunay na dahilan, makikita niya ang ilang mga pahiwatig. Gayunpaman, sa ngayon ay hindi alam ni Mu Bingmei ang alinman sa mga ito. Kahit si Li Qianmei ay hindi alam na ang rank 8 Sect competition ay kinansela ng God Sect. Ang undercurrent ay kumalat sa Cloud Sea. Sa kontinente ng Moluo, lahat ng mga disipulo ng Origin Sect ay nagmamadaling nag-iimpake sa ilalim ng utos ni Luyan Fei. Tumagal ng 3 araw para linisin ang lahat.
Handa na silang lisanin ang rank 5 na rehiyong ito na ginugol nila ng hindi mabilang na taon sa paninirahan at lumipat sa bagong origin sect na inihanda ng everlasting sect sa rank 7 na rehiyon. Si Wang Lin ay nakaupo sa loob ng isang lihim na silid sa origin sect. Ang kanyang isip ay pinagsama sa kaluluwa ng All-Seer sa loob ng Celestial Silang Stamp. Sa sandaling ito, tila siya ang naging All-Seer. Ang lahat ng bagay sa mundo ay tila nasa ilalim ng kanyang kontrol, ngunit iyon ay sa ibabaw lamang. Pagkatapos sumanib sa kaluluwa ng All-Seer, naupo si Wang Lin at ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng selyo. Ang kanyang isip ay kumalat sa langit at nagsimula siyang sumanib sa langit. Inabot niya ang isang araw para tuluyang maabot ang punto kung saan siya ang langit at ang langit ay siya. Sa ilalim ng pinagsamang estadong ito, ang pinagmulang kaluluwa ni Wang Lin ay tila umalis sa kanyang katawan at sumanib sa mundo. Nagbigay daan ito sa kanyang kaluluwa at ng All-Seer na maabot ang isang hindi pa nagagawang antas ng pagsasanib. Hindi mapaghihiwalay. Kung ginagamit lang niya ang attack spell ng All-Seer, hindi na kailangang sumanib si Wang Lin dito ng ganoon kalalim. Gayunpaman, hindi siya umaatake, ngunit umaasa sa kaluluwa ng All-Seer upang mahulaan ang hinaharap upang mahanap ang ugat ng kung ano ang dahilan upang makaramdam siya ng labis na takot. Gayunpaman, ang ganitong uri ng hula ay napakahirap para kay Wang Lin. Siya ay, pagkatapos ng lahat, hindi ang All-Seer, at ginagamit lamang ang isang maliit na bahagi ng orihinal na kakayahan ng All-Seer sa loob ng kanyang kaluluwa upang mahulaan ang hinaharap sa pamamagitan ng puwersa. Sa sandaling ito, sa kanyang isip, ang kanyang mga mata ay natatakpan ng walang hangganang hamog, na ginagawang hindi niya makita ang anumang bagay. Para bang may puwersang bumabalot sa mundo, na hindi nagpapahintulot sa kanya na makita ang ugat. Gayunpaman, si Wang Lin ay hindi sumuko at ang lahat ng kanyang pinagmulang enerhiya ay gumalaw, na naging dahilan upang lalo pa siyang sumanib sa All-Seer. Habang lumalalim ang kanilang pagsasama, tila nakakalimutan niya ang ilang bagay. Nakalimutan niyang naglilinang siya at nasa origin sect siya sa Cloud Sea. Sa sandaling ito, nakalimutan niya ang lahat ng ito. Ang hamog na bumabalot sa mundo ay nagsimulang mabilis na umikot, at isang dumadagindong na dagindong ang umalingaw sa kanyang isipan. Para bang isang pares ng higanteng di nakikitang mga kamay ang gumagalaw sa fog na ito, na nagdulot ng isang puyo ng tubig. Sa sandaling lumitaw ang puyo ng tubig, isang dumadagindong na tanging siya lamang ang nakakarinig ay bumaba at damapo sa puyo ng tubig. Sa sandaling ito, ang puyo ng tubig ay gumuho at mabilis na nagkalat. Sa sandaling nagkalat ang puyo ng tubig, nakita ni Wang Lin ang eksenang itinago ng hamog. Sa loob ng larawan, mayroong isang pares ng mga mata, at ang mga mata ay naglabas ng walang awa, malamig na tingin. Ang pares ng mga mata na ito ay walang pakialam na nakatingin sa isang taong nakatingala sa langit. Nang makita niya ang larawan, nanginginig ang kanyang isipan at tila badaang libong kulog ang sumabog sa kanyang isipan. Ang kanyang isip ay halos gumuho at ang puyo ng tubig na nahati sa pamamagitan ng kulog ay mabilis na nabago at itinago muli ang larawan. Biglang iminulat ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at agad na namutla ang kanyang mukha. Ang lupang iyon ay ang kontinente ng Moluo. Ang cultivator na nakatingala sa langit ay, ako. Ang may-ari ng mga mata ay may makalangit na paglilinang. Sa harap niya, walang dad ang mamamatay ako. Tumingala si Wang Lin sa langit. Ang kanyang tingin ay tila kayang tumagos sa silid at damapo sa kalangitan sa itaas ng Moluo. Sa ngayon ay maaliwalas at maaraw ang kalangitan. Ang pagsasama sa kaluluwa ng All-Seer upang makita ang hinaharap ay ang aking limitasyon, ngunit ayaw kong hayaan ito. Gusto kong makita ulit. Habang nagmumuni-muni, si Wang Lin ay huminga ng malamig, pagkatapos ay gumawa ng selyo ang kanyang kanang kamay at itinuro ang pagitan ng kanyang mga kilay. Ibinuko niya ang kanyang bibig upang iluwa ang isang makamulto na liwanag na naging Celestial Silang Stamp sa kanyang harapan. Mabilis na umikot ang Celestial Silang Stamp. Ang mga iyak na lumabas dito ay maaaring makakabigla sa isipan ng sinuman. Ang mga kamay ni Wang Lin ay bumuo ng selyo, at naglagay siya ng selyo sa Celestial Silang Stamp. Agad naman itong nanginig at nagsimulang lumiwanag. Pinaliwanagan ito ng buo ang madilim na silid. Sa loob ng makamulto na liwanag, ang kaluluwa ng All-Seer ay lumabas at tumayo sa harap ni Wang Lin. Magic Arsenal, Soul Return, Heaven and Earth ay walang hanggan, tumatanggap ng tribute ng langit. Bihirang bigkasan ni Wang Lin ang buong awit kapag gumagamit ng mga spelling. Gayunpaman, ang spell na sinusubukan niyang gamitin ay napakalakas. Ito ay isang malalim na layunin ng Dao sa loob ng Magic Arsenal. Sa sandaling sinabi niya ang pag-awit, ang mga mata ng kaluluwa ng All-Seer ay nagningning ng maliwanag at siya ay lumakad pasulong. Dumaan siya kay Wang Lin at parang nag-overlap kay Wang Lin. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ng All-Seer ay tumalikod, nakaharap sa parehong direksyon ni Wang Lin, at umupo. Mukhang ang kaluluwa ng All-Seer ay naging kaluluwa ng pinagmulan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, ang kanyang pinanggalingan na kaluluwa ay tila isinama kay Wang Lin.
Hindi na ito ang pagsasanib kung saan pumasok ang isip ni Wang Lin sa Celestial Sealing Stamp, ito ay isang kumpletong pagsasama. Sa sandaling umupo ang kaluluwa ng All-Seer at sila ay nag-overlap, imposible na silang paghiwalayin. Ang kanyang katawan ay tila nagbago ng husto. Minsan ito ay naging All-Seer at kung minsan ay naging kanyang sarili. Sa sandaling ito, nakapikit si Wang Lin at nanginginig ang kanyang isip. Muling lumitaw ang walang hangganang fog, at sa pagkakataong ito ay mas malakas pa ito. Nagkaroon din ng puyaw ng tubig na mabilis na umiikot, at habang umuungal si Wang Lin, bumagsak ang puyaw ng tubig at nagkalat muli ang fog. Nagsiwalat ito ng larawan sa loob. Ang larawang ito ay hindi static, ngunit gumagalaw. Sa loob ng larawan, umubo si Wang Lin ng dugo sa kontinente ng Moluo. Agad na bumagsak ang kanyang katawan, at sa sandaling lumipad palabas ang kanyang pinanggalingang kaluluwa, naglaho ito. Nagbago muli ang larawan. Sa pagkakataong ito ay mapatla ang mukha ni Wang Lin habang siya ay tumakas sa kalawakan. Hindi pa siya nakakalayo nang may bumungad sa kanya na salamin, at ang pares ng walang awa na mga mata ay nasa loob nito. Sa isang tingin, bumagsak ang katawan ni Wang Lin at namatay ang kanyang pinagmulang kaluluwa. Nagbago muli ang larawan. This time mas kumpleto na. Ang lumitaw ay si Wang Lin sa loob ng silid. Tumangala siya at hindi nag-atubiling umalis. Hindi niya pinansin ang sekta na nag-iimpake pa rin at lumipad sa kalawakan. Hindi ipinakita ng larawan ang paglipas ng panahon. Lumipas ang hindi kilalang tagal, at habang nakatakas si Wang Lin, isang pares ng mga mata ang tila tumusok sa star fog na damapo sa kanyang katawan. Gumalaw muli ang larawan. Sa pagkakataong ito si Wang Lin ay naging isang sinaunang Diyos, at siya ay umuungal sa kalangitan. Sa langit ay isang matandang lalaki na nakasuot ng dawis na damit. Itinaas ng matanda ang kamay at itinuro pababa. Sa loob ng larawan, nawalan ng kakayahang kumilos ang katawan ni Wang Lin. Napapikit ang matandang lalaki at idiniin ang lugar sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Namatay na naman siya. Ang mga larawan ay patuloy na lumitaw, at ito ay naiiba sa bawat oras. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Wang Lin ay nag-iisip ng lahat ng uri ng mga paraan upang makibaka at makatakas. Pero sa huli, namatay siya. Namatay. Namatay. Biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tumingin sa harapan. Damaloy ang malamig na pawis sa kanyang noo at sa kanyang katawan. Sa maikling panahon, basang-basa na ng pawis ang kanyang katawan. Patay, patay, patay. Salamat sa spell ng All-Seer, nakita ko ang libu-libong posibleng hinaharap, ngunit wala akong nabuhay sa alinman sa mga ito. Kahit anong mangyari, mamamatay ako. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kabaliwan, ngunit higit pa rito, isang pakiramdam ng ayaw. Sigurado siyang may kaugnayan sa kanya ang pag-alis ni Li Qianmei. Ang pag-alis ni Mo Bingmei ay may kaugnayan sa kanya. Ang rank 8 sect competition na pinahinto ay may kaugnayan sa kanya. Mayroong isang napakalakas na ikatlong hakbang na cultivator na gustong pumatay sa kanya. Ito ay hindi katulad ng Seven-Colored Realm, kung saan ang ikatlong hakbang na cultivator ay gumamit ng kapangyarihan sa buong kalawakan upang makagawa ng isang palad. Ito ay isang ikatlong hakbang na cultivator na dumating sa kanilang orihinal na katawan upang kitilin ang kanyang buhay. Ako, si Wang Lin, ay naging tagapagsaka na lumalaban sa langit sa buong buhay ko, at nakatagpo ako ng hindi mabilang na mga krisis sa buhay at kamatayan. Gaano man kalaki ang krisis, kailangan kong harapin ito. Hindi ako naniniwala na hindi ako makakahanap ng paraan para masira ang bitag ng kamatayan na ito. Kung walang paraan, paano kung mamatay ako? Nagkaroon ng kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin habang inabot ng kanyang kamay. Bumukas ang kanyang storage space at maraming peking heaven-defying beads ang lumipad palabas. Tiningnan niya ang mga butil at saka kinuha ang isa. Lumiwanag mula sa kanyang mga mata ang 7 kulay na liwanag, at habang binabalot nito ang kanyang katawan, pumasok ito sa butil. Sinipsip ng butil ang 7 kulay na liwanag at pagkatapos ay biglang bumagsak sa 7 kulay na puyaw ng tubig na lumutang sa harap ni Wang Lin. Nakatitig sa 7 kulay na puyaw ng tubig, itinikom ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin at sinipsip ito sa kanyang bibig. Biglang gamulo ang isip niya. Patawagin ng mga sumusuko, World Prediction Spell. Ang boses ni Wang Lin ay puno ng layuning pumatay. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang langit at lupa para tawagin ang spell ng Defying Ones para mahanap ang maliit na pagkakataon na mabuhay. Sa sandaling umalingaw ang kanyang mga salita, ang isip ni Wang Lin ay nanginig at isang malakas na aura ang sumambulat sa kanyang katawan. Mabilis itong pumasok sa kanyang isipan at nahulog sa larawan. Pinunit nito ang lahat ng hamog at pinahintulutang lumitaw ang huling larawang iyon. May isang tao sa larawang iyon. Ang matandang ito ay si Liu Jinbiao, Dao name, Master Jinbiao. Kabanata 1267 Ikaw si Liu Jinbiao. Tulad ng pagkalkula ni Wang Lin sa hinaharap gamit ang spell ng Defying Ones, natapos na ng mga disipulo ng Origin Sect ang lahat. Hinihintay nila si Wang Lin sa main square.
Originally, nag-uusap sila. May pagkalito at pananabik sa kanilang mga salita. Alam na nila na ang Origin Sect ay hindi mabubuwag at ililipat sa rank 7 sect. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang maaliwalas na kalangitan ay nagdilim at isang nakakagulat na panaghoy ang dumating. Isang sinag ng gininto ang liwanag ang sumara sa Origin Sect. Sa isang iglap, dumating ang gininto ang liwanag na ito, at mayroong isang jade sa loob ng liwanag. Pagkarating ng jade, lumutang ito sa itaas ng parisukat ng Origin Sect. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga alagad. Maging si Luyan Fei at ang mga ekspresyon ng kumpanya ay nagbago dahil ang aura mula rito ay isang bagay na tanging Nirvana Shatterer na matandang halimaw ang maaaring palabasin. Ito ay hindi lamang basta-bastang Nirvana Shatterer Cultivator, ngunit isa sa tuktok ng Nirvana Shatterer stage. Isang jade lang ang nakagawa ng ganoong epektong nanginginig sa langit. Nag-iba ang kulay ng langit, umikot ang mga ulap, at may mga mahinang senyales ng batas. Ang matandang ito ay si Liu Jinbiao, now named Master Jinbiao. Ang marilag na boses ay nagmula sa Jade at binalot ang buong Origin Sect. Kahit na ang kontinente ng Mouluo ay nanginig sa boses na ito. Maraming nakita si Luyan Fei sa rank 8 Everlasting Sect at sa makatuwid ay hindi lamang isang ordinaryong Nirvana Scryer Cultivator. Naningkit ang mga mata niya at pinagsalikop ang mga kamay. Hindi ko alam kung bakit pumunta si Senior Jinbiao sa Origin Sect ko. Ang sakuna ay nasa iyo at hindi mo alam sa iyong sarili, kaya sasabihin ko sa iyo. 3 araw na ang nakalipas, may nakahanap sa matandang ito. Gusto nilang bilhin ang buhay ng buong Origin Sect mo. Ang boses ay napuno ng hindi maipaliwanag na presyon. Habang umaalingaw ang boses, parang kumulog, at naging batas na sumanib sa mundo. Ang lahat ng ito ay naging pressure na nagpabigat sa isipan ng mga disipulo ng Origin Sect. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Luyan Fei. Gayunpaman, ang matandang ito ay walang away sa iyong Origin Sect. Bagamat kailangan ko ng mga kristal na pinagmulan upang pinuhin ang mga tabletas, mas gugustuhin kong hindi gumawa ng ganito. Gayunpaman, kung wala akong ibang mapagpipilian, maaari ko lamang kunin ang buhay ng iyong buong Origin Sect. Nanlamig ang mga mata ni Luyan Fei habang nanunuya, ngunit ang ibang mga disipulo ng Origin Sect ay napuno ng takot. Nag-impake na kayong lahat, handa ng i-disband. Kalimutan nito, minsang nailigtas ng Sect Master ng Everlasting Sect ang kanyang matanda at may utang ako sa kanya. Kung masisiyahan kayong lahat, ang matandang ito ay magpapadala ng liham at pipigilan ng inyong Origin Sect na mabuwag. Hindi gustong patayin ng matandang ito ang buong Origin Sect mo. Kung makakapaglabas ka ng sapat na pinagmulang mga kristal o isang bagay na katumbas nito, ilalagay ko ang bagay na ito sa pagpahinga. Ang sinaunang boses ay nagbigay ng hindi may kakaila na aura kasama ang layunin ng pagbabanta. Dahil sa aura ng Nirvana Shatterer, ang bantang ito ay maaaring mabigla sa isipan ng mga nakarinig nito. Nag-isip si Luyan Fei, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging mas malamig. Sa sandaling ito, sa loob ng silid, iminulat ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tumingin sa dingding na parang ang kanyang tingin ay maaaring tumagos dito. Liu Jinbiao. Nanlamig ang mukha ni Wang Lin nang tumayo siya at humiwalay sa kaluluwa ng All-Seer. Nilunok niya ang Celestial Sealing Stamp at umalis sa silid. Siya ay nagpakita sa langit sa itaas ng parisukat sa Origin Sect. Limitado ang oras ng matandang ito. Bibigyan lang kita ng 15 minuto para isaalang-alang. Pagkatapos ng 15 minuto, ang peak Nirvana Shatterer aura ay kumakalat na parang baliw, ngunit hindi niya napansin na si Wang Lin ay nakatitig dito ng malamig na tingin, at ang kanyang banal na sentido ay kumalat. Pinagsama-sama ni Wang Lin ang lahat ng kanyang cultivation sa kanyang banal na sentido at pinalampas ito sa Mouluo. Gamit ang aura mula sa Jade, mabilis na natipon ang kanyang Divine Sense sa isang mortal na kabisera ng lungsod sa katimugang bahagi ng kontinente. Ang kabisera na ito ay busting at ang mga lansangan ay napuno ng mga tao. Sa katimugang bahagi ng lungsod, mayroong isang inn, at sa sandaling ito, sa loob ng isang saradong silid, mayroong isang matandang lalaki na nakaupo doon. Nagbigay siya ng hangin ng isang celestial, may puting buhok, at nakasuot ng puting damit. Nakapikit ang kanyang mga mata at may isang jade na lumulutang sa kanyang harapan. Ang jade na ito ay napakalinaw at tila naglalaman ng mundo, ngunit, kakaiba, hindi ito nagbigay ng aura. Kahit titignan mo ito ng malapitan, wala kang mararamdamang kakaiba dito. Tanging kapag tiningnan mo ito gamit ang iyong mga mata ay mararamdaman mo ang nakagigimbal na pakiramdam. Pagkatapos ng 15 minuto, kung hindi ka magpapadala sa pinanggalingan ng mga kristal, lahat ng nasa Origin Sect mo ay agad na malilipol. Umupo ang matanda na parang kinakausap ang sarili. Ang mga salitang iyon ay hinigop ng Jade at ipinadala sa Origin Sect na 10,000 kilometro ang layo. Gayunpaman, alam ng matandang ito na ang iyong Origin Sect ay walang anumang mahalagang bagay.
Kalimutan mo na, ilabas mo lang lahat ng bag at mga gamit sa storage spaces at magkukunwaring walang nangyari sa matandang ito. Hindi lang nito mapapawi ang iyong panganib, magpapadala rin ako ng liham sa Panginoon ng sekta ng everlasting sect mo. Ang matandang ito ay bihirang magpakita ng ganitong uri ng habag, kaya pag-isipan mong mabuti. Habang nagsasalita ang matanda, umiling siya. Kinokontrol niya ng mabuti ang tono ng kanyang mga salita at lubos na nahawakan ito. Nang matapos siyang magsalita ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Nagningning ang kanyang mga mata at nagsiwalat siya ng mapang-asar na pangungutya. Nakatanggap na siya ng impormasyon na malamang na mabuwag ang origin sect, kaya naghintay siya rito. Hinintay niya ang pagbabalik ng mga cultivator mula sa kompetisyon, at habang lahat sila ay nagpapanik, maaari siyang magtagumpay sa isang pagkakataon. Gayunpaman, dahil sa tinataka ng everlasting sect ang lahat ng impormasyon, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa origin sect, o ang pagkakaroon ni Wang Lin. Ito ay may halos 100% na posibilidad na magtagumpay. Ang matandang ito ay hindi kailanman gumagawa ng anumang bagay na maaaring mabaigo. Sayang naman at hindi maipakita ng personal ang matandang ito. Ang Luyan Fei na iyon ay kilala bilang numero 1 kagandahan sa rank 5 na rehiyon. Kawawa naman. Kung makakatikim ng diwata ang matandang ito, napakaganda niyan. Napabuntong hininga ang matanda at tumingin sa Jade. Lalong lumakas ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kamay para abutin ng Jade. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na boses ang umalingaw sa silid. Ikaw si Liu Jinbiao. Biglang lumitaw ang boses na ito at sapat na ang takot sa matanda na halos tumalon ito sa hangin. Agad na namutla ang kanyang mukha nang makita ang isang taong nakatayo sa sulok ng silid. Ang taong ito ay may puting buhok, puting damit, at ang kanyang tingin ay malamig. Nang salubungin ng matanda ang tingin ng taong ito, nang inig ang kanyang isipan at agad siyang umubo ng dugo. Ang mga mata ng matanda ay napuno ng matinding takot habang siya ay sumigaw, Nirvana Shatterer matandang halimaw. Pagkatapos niyang magsalita, sumugod siya at pumunta sa bintana para tumakas. Malamig na tinitigan ni Wang Lin ang matanda habang itinataas niya ang kanyang paa at humakbang. Isang nanginginig na presyon ng kumalat na naging sanhi ng panginginig ng matanda at muling umubo ng dugo. Takot na takot ang matanda habang sumisigaw sa takot, Jade, protektahan mo ako. Ang Jade na lumulutang sa hangin ay kuminang at binaril ang matanda. Ito ay mabilis. Kahit na si Wang Lin ay nakakita lamang ng malabo bago ito dumating sa harap ng matanda. Naglabas ito ng maliwanag na liwanag at kinuha ang matanda. Pagkatapos ay binasag nila ang bintana at bumaril sa langit. Sa sandaling nakatakas ang matanda, ang kanang kamay ni Wang Lin ay tumulak pasulong. Walang katapusang pinagmulan ng enerhiya ang natipon mula sa lahat ng direksyon patungo sa matanda. Gayunpaman, sa paglapit nito sa matandang lalaki, ang liwanag mula sa Jade ay kumikinang ng maliwanag at isang dumadagandong na dagandong ang umalingaw. Ang pag-atake ni Wang Lin na maaaring pumatay sa mga Nirvana Shatterer Cultivator ay hindi inaasahang bumagsak. Ang matanda ay hindi man lang nasugatan, salamat sa proteksyon ng Jade, at umarangkade sa malayo. Nanginginig ang isip ni Wang Lin habang nakatitig sa tumatakas na matanda. Hindi siya nakatingin sa matanda, kundi sa Jade na iyon. Ang matandang ito na nagngangalang Liu Jinbiao ang lumabas sa huling larawan ng hinulaan ni Wang Lin ang kanyang hinaharap. Gayunpaman, naguguluhan si Wang Lin dahil ang antas ng cultivation ng matandang ito ay talagang masyadong mababa. Sa hitsura nito, katatapos lang niyang pumasok sa Ascendant Stage at umabot sa Illusionary Yin Stage. Kahit na daan-daan siya ay pagsamasamahin, hindi nila magagawang labanan ang pag-atake ni Wang Lin. Gayunpaman, ang matanda ay hindi nasugatan sa lahat ng proteksyon ng Jade. Ito ang nagpaningning sa mga mata ni Wang Lin. Anong klaseng Jade ito? Hinabol ni Wang Lin ang matanda na parang baliw. Namumutla ang matanda at umaagos ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat na hindi kailanman lumitaw. Siya ay nanloko ng mga tao sa loob ng maraming taon, at dahil sa Jade, hindi na siya natagpuan. Maingat din siyang hindi matagpuan, ngunit ngayon ay may nakahanap sa kanya at hinahabol siya. Nirvana Shatterer matandang halimaw. Iniisip pa lamang ang antas ng paglilinang ng kausap, lalo pang natakot ang matanda. Naiinis lang siya na hindi siya makakatakas ng mas mabilis. Jade, aasa ako sa iyo para sa krisis na ito. Hindi mo ako binaygaw dati. Ang krisis sa buhay at kamatayan ngayon ay nakasalalay sa iyo. Kailangan mo akong tulungan. Karamihan sa mga pinanggalingang kristal na dinaya ko ay hinigop mo. Mas lalong namutla ang mukha ng matanda ngunit tila may epekto ang kanyang mga sinabi. Muling kuminang ang Jade at ang bilis ng matanda. Gayunpaman, nang ang matanda ay nakatakas sa 10,000 kilometro ang layo, ang mga ripple ay lumitaw sa kanyang harapan at si Wang Lin ay lumabas. Ikinumpas niya ang kanang kamay.
Umalingaw ang mga dumadagindong na dagindong, pagkatapos ay lumitaw ang isang malakas na bagyo at bumangga sa Jade. Umalingaw ang isang dumadagindong na dagindong na tila ba magugunaw ang mundo. Gayunpaman, ang ilaw mula sa Jade ay tila hindi nasira. Nagpalit ito ng direksyon at nagpatuloy sa pagtakas. Gusto kong makita kung saan ka tatakbo. Malamig ang boses ni Wang Lin, at habang nagsasalita siya, ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga selyo. Malaking halaga ng mga paghihigpit ang lumitaw at binaril patungo sa Jade na iyon. Kabanata 1268 Naglaho ang heaven-defying bid. Sa sandaling ito, ang buong mundo ay napapalibutan ng hindi mabilang na mga paghihigpit na ikinalat ni Wang Lin. Ito ay tulad ng isang pinalawak na globo na mabilis na namumuo. Ang matandang lalaki sa loob ng Jade ay nagpakita ng isang pahiwatig ng kawalan ng pag-asa, ngunit sa sandaling ito, isang sitsit ay nagmula sa Jade. Ang itim na ambon ay lumabas sa Jade at bumuo ng isang higanting alupihan na halos 1,000 talampakan ng laki. Itong alupihan ay ganap na itim at may gintong linya sa likod nito. Ito ay lubhang mabangis. Matapos itong lumitaw, bigla itong dumura ng lason kay Wang Lin. Ang poison mist na ito ay naglalaman ng isang malakas na lason. Nang hawakan nito ang mga paghihigpit na nagsasara, bigla silang bumagsak. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Hindi man lang siya tumigil at sumugod pasulong. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay upang ituro ang langit at sumigaw, "Ang kulog ng mundo, makinig sa aking utos." Pagkatapos niyang magsalita, hindi mabilang na mga kulog ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Moluo at pinalitan ng mundo. Lahat sila ay bumaba patungo sa higanting alupihan. Ang alupihan ay sumirit at nagpakita ng mga palatandaan ng desperasyon. Sa sandaling sumara ang kulog, isang kakaibang eksena ang naganap. Mas maraming itim na ambon ang lumabas sa Jade at 6,100 foot centipedes ang lumitaw. Kabuuang 7 alupihan ang sumirit na parang baliw habang naglalabas sila ng lasong ambon na bumangga sa kulog. Umalingaw ang mga dumadagindong na dagindong kasabay ng malungkot na mga dagindong. 3 sa 7 alupihan ang bumagsak at naging wala. Mabilis na umatras ang natitirang 4 na alupihan. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at umabant siya. Sumakay siya sa kulog at inatake gamit ang kanyang kanang kamay. Nagkaroon ng boom, at 2 sa natitirang 4 na alupihan ang gumuho. Mabilis na umatras ang huling 2 alupihan habang sumisingit. Babalik na sana sila sa Jade. Gayunpaman, paano sila hahayaan ni Wang Lin na bumalik? Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumipad ang 2 maiikling espada patungo sa 2 alupihan. Umalingaw ang mga popong sound nang dumaan ng sword energy at bumagsak ang 2 umaatres na alupihan. Lahat ng 7 alupihan ay namatay at ang mga paghihigpit ni Wang Lin ay pumasok. Wala nang humahadlang sa kanila ngayon. Tuluyan nilang pinalibutan ng Jade, kaya hindi na ito makatakas. Ang lahat ng mga spell ni Wang Lin ay sapat na upang patayin ang isang mid-stage na Nirvana Shatterer Cultivator. Bagamat napatay niya ang 7 alupihan, hindi naman nasira ang Jade. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang Jade, tila mas kakaiba ito. Ito ay dapat na isang malakas na kayamanan ng mahika. Nang maghanap siya ng landas kung saan siya mabubuhay, ang huling nakita niya ay si Liu Jinbiao. Sigurado na siya ngayon na ang kanyang kaligtasan ay may kinalaman sa Jade na ito. Sa pagsara ng mga paghihigpit, si Wang Lin ay nagsara patungo sa Jade at ang kanyang kanang kamay ay umabot dito. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang mabangis na aura ang nagmula sa loob ng Jade. Muling lumabas ang itim na ambon mula sa Jade at lumabas ang isang 10,000 talampakang alupihan. Masyadong malapit si Wang Lin, at nasa tabi niya ang alupihan. Ibinuko nito ang bibig upang iluwa ang poison mist at sinubukang lamunin si Wang Lin. Kasabay nito, naging kakilakilabot ang ekspresyon ni Liu Jinbiao at umungal, "Jade, lamunin mo siya." Siya ay isang matandang halimaw na Nirvana Shatterer, kaya dapat ay marami siyang mga kayamanan at mga kristal na pinagmulan. "Lamunin mo siya. Ayoko na, ibibigay ko lahat sa iyo." Nang papalapit na ang alupihan, hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Sa kanyang mental na katatagan, paanong hindi siya mag-iingat laban sa kakaibang Jade na ito? Habang papasok ang alupihan, ibinuko ni Wang Lin ang kanyang bibig at umungal. Dagindong. Hindi ito ang dagindong ng isang cultivator, ngunit ang dagindong ng isang sinaunang Diyos. Ang dagindong ng halos 6 na Star Royal Ancient God. Ang dagindong na ito ay yumanig sa kalangitan. Parang may mapupunit na butas sa langit. Ang lupa ay nanginig at hindi mabilang na mga bundok ang gumuho sa malayo. Ang mga ilog ay umaagos ng pabalik-balik at umaatungal. Ang dagindong ng isang sinaunang Diyos, na nagdaragdag sa paglilinang ni Wang Lin, ay maaaring direktang makabasag ng sinumang Nirvana Cleanser Cultivator, sirain ang katawan ng isang maagang yugtong ng Nirvana Shatterer Cultivator, at makapinsala sa kaluluwa ng alinmang mid-stage na Nirvana Shatterer Cultivator. Maaari itong maging sanhi ng isang huling yugto ng Nirvana Shatterer Cultivator na mawala ang lahat ng kanilang mga pandama.
Kahit na ang pinakamaraming Nirvana Shatterer Cultivator ay masasaktan sa ganoong kalapit, at ang kanilang mga tainga ay mag-iingay. Ang 10,000 talampakang alupihan ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na dagindong bago pa man ito makalamon. Para bang isang marahas na bagzo ng hangin ang tumama dito, o isang karwahe na tumitimbang ng 1,000,000 kilo ang bumangga dito. Sa isang dumadagindong na putok, ang katawan ng alupihan ay bumagsak at tuluyang nagkawatak-watik. Umalingaw-ngaw pa rin sa mundo ang kaunos-lunos na pagsirit bago ito mamatay. Matapos mawala ang alupihan, ang liwanag mula sa Jade ay nawala, ngunit isang mahina at banayad na liwanag ang pumulibot sa Jade. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi ito nahalo sa alinmang liwanag ng mundo. Parang isang bagay na hindi bagay sa mundong ito. Inabot ng kanang kamay ni Wang Lin at hinawakan ng Jade. Sa sandaling hinawakan niya ang Jade, nagkaroon ng dagindong sa isip ni Wang Lin. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang lumabas sa Jade at sumugod sa kanyang katawan. Tumagos ito sa kanyang pinagmulang kaluluwa, at ang heaven-defying bead ay naglabas ng liwanag na tila sumasalamin sa Jade. Habang umaalingaw-ngaw ang liwanag na ito, ang Jade sa kamay ni Wang Lin ay biglang nawala, pumasok sa kanyang katawan. Ito ay lumitaw sa kanyang pinagmulang kaluluwa sa tabi ng heaven-defying bead. Sinipsip ng heaven-defying bead ang Jade. Sa sandaling ito, ang heaven-defying bead ay biglang gumuho at naglaho sa loob ng kanyang pinagmulang kaluluwa na parang hindi ito umiral. Ngunit malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang pagkakaroon ng heaven-defying bead. Sa sandaling ito, naramdaman pa niyang siya ay naging heaven-defying bead. Ang pakiramdam na ito ay napakalabo, ngunit si Wang Lin ay walang oras upang isipin ito, dahil sa sandaling ito ay nawala, ang kanyang isip ay nanginginig. Lumitaw ang mga alaalang hindi sa kanya. Sa loob ng alaala, ito ay ganap na madilim, at isang Jade ang nakabaon sa lupa. Makalipas ang hindi mabilang na taon, walang pagbabago, hanggang isang araw, lumuwag ang lupa at may dumating na 8 maliliit na alupihan sa tabi nito. Na parang binigyan sila ng Jade ng katalinuhan, sinimulan nilang makuha ang aura ng Jade. Unti-unting lumipas ang oras at hindi mabilang na taon ang lumipas. Habang ang 8 alupihan ay sumisipsip mula sa Jade, nagsimula silang maglabas ng aura ng mga cultivator. Sa isang tiyak na araw, ang mga katawan ng 8 alupihan ay nanginig at sila ay namatay, ngunit ang pinagmulan ng mga kaluluwang kanilang nilinang ay pumasok sa Jade. Naging kayamanan silang mga espiritong nilalang. Gayunpaman, sila ay ginawa ng isang panlabas na puwersa at hindi makontrol ang Jade. Magagamit lang nila ang 1/1000th ng kapangyarihan nito. Lumipas ang hindi mabilang na taon. Ang lupa ay nanginig muli at ang orihinal na nakabaon na Jade ay tumambad sa ibabaw. Isang matandang lalaki na may bagbog na mukha ang tumatakas sa gulat. May mahinang tunog ng pagmumura na nagmumula sa likuran ng matanda, sumisigaw ng mga bagay tulad ng manloloko at manloloko. Habang tumatakas ang matanda, tila lumala ang kanyang mga sugat, at umubos siya ng dugo. Ang dugo ay hindi sinasadyang nahulog sa Jade at ito ay nagningning, na nagpapahintulot sa tumakas na matanda na mapansin ito. Pinulot ng matanda ang Jade. Matapos tingnan, agad siyang tumakas. Biglang nagising si Wang Lin. Bagamat tila nagtagal ang pangitain na ito, kalahating hininga lang ito. Gayunpaman, ang mga tagalabas ay hindi makakakita ng anuman. Tinitigan ni Liu Jinbiao si Wang Lin at nakitang nawala ang Jade sa kamay ni Wang Lin. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang isipan nang maputol ang koneksyon niya sa Jade. Gayunpaman, kumpara sa kanyang buhay, ang Jade na ito ay itinuturing na wala. Ang mga mata ni Liu Jinbiao ay puno ng takot habang siya ay lumuhod at nagsimulang humagulgol. "Senyor, patawarin mo ako. Senyor, patawarin mo ako." Si Junior ay hindi kailanman pumatay at paminsan-minsan lamang ay nanlalako at nakakatakot sa iba. "Sa pinakamainam, nakakuha ako ng ilang pag-aari, ngunit hindi ako nakapatay ng sinuman. Ang kasalanan ko ay hindi katumbas ng kamatayan, ang kasalanan ko ay hindi katumbas ng kamatayan, Senyor. Pabayaan mo na ako, Senyor." Hindi na muling manday si Junior at magiging mabuting tao. Hinding-hindi na ako manloloko. Itong si Liu Jinbiao ay nagpatuloy sa pagyuko. Siya ay natakot sa labas ng kanyang katalinuhan kay Wang Lin at nagsimulang magmakaawa. Masyadong nakakaloka ang Jade na ito. 8 ordinaryong alupihan ang nagawang linangin hanggang sa Nirvana Shatterer stage. Nagawa nitong si Liu Jinbiao ang nais niya sa kabila ng Cloud Sea. Hindi mabilang na tao ang niloko niya pero hindi niya nakita. Huminga ng malalim si Wang Lin. Ayaw niyang makinig sa usapan ni Liu Jinbiao. Ikinaway niya ang kanyang manggas at agad na inilagay si Liu Jinbiao sa kanyang storage space. Ang krimen ng taong ito ay talagang hindi karapat-dapat sa kamatayan. Ilang taon na siyang nanloko pero walang kinalaman niyon sa akin. Gayunpaman, sinubukan niyang DA ng Origin Sect, kaya dapat siyang parusahan. "Shuligo, palagi kang nagrereklamo na ikaw ay malungkot, kaya binigay ko ang taong ito sa iyo. Turuan siya ng isang magandang leksyon o dalawa.
Ang divine sense ni Wang Lin ay nahulog kay Shu Liguo na matagal nang hindi lumalabas. Nanlumo si Shu Liguo at nagmumura sa kanyang puso sa nakalipas na daan-daang taon. Namiss niya ang mga dilag, at lalo niyang inisip ang kasamaang ginawa niya sa All Heaven. Panay ang pananabik niya rito. Habang nakakaramdam ng kalungkutan, bigla niyang narinig ang mensahe ni Wang Lin at nakita niyang nahulog si Liu Jinbiao sa storage space. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Halos umungol siya sa sobrang tuwa. Guro, makatitiyak ka, haha, tiyak na tuturuan ni Little Shu ang taong ito ng magandang aral at ipapaalam sa kanya ang aking lakas. Tuwang-tuwang pinunasan ni Shu Liguo ang kanyang mga kamay at nagpakita ng masamang ngiti. Dahan-dahan siyang lumapit sa matandang si Liu Jinbiao. Lalong lumakas ang takot sa mga mata ni Liu Jinbiao, dahilan para magningning ang mga mata ni Shu Liguo. Kakainis, gaano katagal na nag-iisa ang lolo Shu mo? Ilang taon, Ngayon, sa wakas ay napansin ako ng Diyos at hinayaan kang masaktan ng halimaw na iyon. Magandang trabaho. Sinuntok ni Shu Liguo si Liu Jinbiao habang tumatawa. Gaano ka man nakinig, ang pagtawa na iyon ay naglalaman ng masamang hangarin. Kabanata 1269 Walang tahanan, 1. Lumutang si Wang Lin sa hangin at nagsimulang magnilay. Ang susi sa kanyang pagkakataong mabuhay ay itong jade form na si Liu Jinbiao. Gayunpaman, ang jade ay hindi inaasahang nawala, at ang heaven-defying bead ay nawala kasama nito. Ang pagbabagong ito ay nahuli kay Wang Lin na hindi nakabantay. Siya ay nalilito, at mayroon ding bahagyang pagkabalisa sa loob niya. Ang pagkakataong mabuhay ay may kinalaman sa jade, ngunit ngayon ang jade at heaven-defying bead ay nawala na. Paano ko lulutasin ang isyong ito? Nakakunot ang noo ni Wang Lin nang bumalik siya sa Origin Sect. Sa loob ng Origin Sect, hinihintay ni Lu Yanfei at ng iba pa si Wang Lin. Agad nilang binati si Wang Lin nang dumating siya, ngunit si Wang Lin ay nagmumuni-muni at bahagya lamang na tumanggo. Ang jade na ipinadala ni Liu Jinbiao ay naging isang normal na jade at kulang sa aura ng isang Nirvana Shatterer Cultivator. Ang jade na ito ay medyo simple, kinuha lang ni Liu Jinbiao ang aura ng centipedes mula sa jade, kaya ito ay may tunay na Nirvana Shatterer aura at walang nakitang mga bahid. Ngayong patay na ang lahat ng 8 alupihan, ang aura ay nawala at ang jade ay naging isang ordinaryong bagay. Tumingin si Lu Yanfei kay Wang Lin at mahinang sinabi, Uncle Teacher, inayos na ng Origin Sect ko ang lahat at maaaring umalis anumang oras. Tahimik na nag-isip si Wang Lin at tumingin sa Origin Sect. May nararamdaman pa rin siya para sa lugar na ito. Dito niya ginugol ang kanyang unang yugto ng panahon sa Cloud Sea at kung saan nakuha niya ang kanyang pagkakakilanlan sa Cloud Sea. Pagkatapos magnilay-nilay, dahan-daang sinabi ni Wang Lin, mauna na kayong lahat, mayroon pa akong ibang bagay na dapat harapin. Kung may pagkakataon, hahanapin ko kayong lahat sa rank 7 sect. May bakas ng kalungkutan sa mga mata ni Lu Yanfei, ngunit naunawaan niya na sa antas ng cultivation ni Wang Lin, walang paraan na manatili siya sa maliit na Origin Sect. Hindi niya lang inaasahan na aalis siya dito. Kinagat ang ibabang labi, yumuko si Lu Yanfei nang may paggalang kay Wang Lin. May gusto siyang sabihin, pero sa huli ay hindi. Nagpakawala ng buntong hininga sa kanyang puso, kinuha niya ang mga tao ng Origin Sect at umalis sa transfer array. Ang bawat miyembro ng Origin Sect ay magalang na yumukod kay Wang Lin bago umalis. Sa pagtingin sa mga disipulong ito ng Origin Sect na umalis, huminga ng malalim si Wang Lin. Umupo siya sa bakanting plaza habang nakatingin sa langit na may malamig na tingin. Ang bawat hinaharap na nakita ko ay nagbunga ng kamatayan. Kahit na umalis ako kasama ang Origin Sect sa rank 7 na rehiyon, ito ay pareho. Kahit na tumakas ako ngayon, ganoon pa rin. Ako, si Wang Lin, ay ginugol ang aking buong buhay bilang isang cultivator na lumalaban sa langit. Dahil walang landas, kailangan kong magpumiglas na gumawa ng isa. Third step cultivator. Kung hindi ako mamatay sa kalamidad na ito, balang araw, gagawin kong yumukod ang mga third step cultivator sa harap ko. Lalong nanlamig ang mga mata ni Wang Lin. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang kanyang storage space. Dalawang maiikling espada ang lumabas. Nakuha niya ang mga ito sa 7-colored realm. May selyo sa bawat isa sa kanila, at wala siyang oras upang buksan ang mga ito. Ngayong nahaharap siya sa isang krisis, nagpa siyang buksan ang mga ito sa pamamagitan ng puwersa upang madagdagan ang kanyang lakas. Habang si Wang Lin ay naghahanda para sa buhay at kamatayang kalamidad, sa malayo, sa rank 9 na rehiyon, sa Heaven Breaking Step, si Li Qianmei ay nakulong ng isang formation na itinakda ng 3 matatanda. Tumingin si Li Qianmei sa kanyang guro at mahinang sinabi, Guro, ayaw mo bang umalis si Qianmei? Maaari mo bang bigyan ng dahilan si Qianmei? Ang guro ni Li Qianmei, ang sect master ng Heaven Breaking Sect, ay nanatiling tahimik. Para siyang nawala ng buong buhay at naiwan lamang ang isang katawan. Ibinaba ni Li Qianmei ang kanyang ulo at ibinuka ang kanyang bibig. Guro, lumaki si Qianmei sa tabi mo, at nahuli mo ako para magkultiba.
Sa nangyayaring labanan sa Demon Sect, walang hinihiling si Chen Mei kundi ang bumalik sa larangan ng digmaan. Medyo nag-isip ang guro ni Li Chen Mei at sinabi sa paos na boses, nagpadala na ng mensahe ang guro sa Demon Sect. Babalik ka sa loob ng 3 buwan, hindi na kailangang magmadali. Naningkit ang mga mata ni Li Chen Mei habang nakatingin sa kanyang guro. Nanginginig ang isip niya. Sinubukan niyang unawain kung bakit ginagawa ito ng kanyang guro, at tinawag pa niya ang 3 matatanda. Pagkatapos ng lahat, sa antas ng kanyang paglilinang, hindi na kailangang tumawag ng 3 matatanda. Ang 3 matatandang ito ay maliwanag na gumaganap ng papel ng pagbabantay at mga saksi. Sinusubaybayan nila. Agad na medyo namutla ang mukha ni Li Chen Mei. Akala niya noong una ay hindi nandito ang 3 matatanda para bantayan siya, kundi ang kanyang guro. Noong una, akala niya ay ginagawa ito ng kanyang guro dahil umalis siya sa larangan ng digmaan sa Demon Sect. Gayunpaman, nang makita kung paano siya sinabihan ng kanyang guro na bumalik sa Demon Sect sa loob ng 3 buwan, tila ang bagay na ito ay walang kinalaman sa Demon Sect. Ano ang dahilan kung bakit kumilos si teacher ng ganito? Nakaramdam ng pagkagulat si Li Chen Mei. Hindi siya nag-aalala sa kanyang sarili, ngunit sa ilang kadahilanan, lumitaw ang figure ni Wang Lin sa kanyang puso. Guro, ano ang ginawa ni Chen Mei para pilitin mo akong manatili dito ng 3 buwan? Itinaas ni Li Chen Mei ang kanyang ulo. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang guro. Bumantong hininga ang guro ni Li Chen Mei bago tumingin sa kanyang pinakamahalaga at pinakamamahal na alagad. May kabaitan at komplikasyon sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan niyang sinabi, ikaw. Bago siya matapos magsalita, isa sa 3 elder ang yamakap sa kanyang mga kamay at nagsabi, hinihiling ko sa Sect Master na mag-isip ng 2 beses. Alam ko ang ginagawa ko. Ang guro ni Li Chen Mei, ang Sect Master ng Heaven Breaking Sect, ay malamig na tumingin sa elder na nagsalita. Li Chen Mei, may kilala ka bang tao na nagngangalang Lu Zihao? Ang tingin ng Heaven Breaking Sect Master ay damapo kay Li Chen Mei. Ang ekspresyon ni Li Chen Mei ay neutral, ngunit isang malaking alon ang pumasok sa kanyang isipan. Kilala ko ang taong ito. Minsan pinapunta ako ni teacher sa rank 5 region para hanapin ang Jade at relic ni Senior Brother Sima. Sa daan, nakilala ni Chen Mei itong si Lu Zihao. Ang Sect Master ay tumingin ng malalim kay Li Chen Mei at dahan-dahan ang sinabi, iyon ang dahilan kung bakit kita pinananatili dito sa loob ng 3 buwan. Tahimik na nagmumuni-muni si Li Chen Mei habang may puwersang natipon sa loob ng kanyang mahinang katawan. Iiwan niya ang Demon Sect para kay Wang Lin. Ngayong narinig na niya ang mga salita ng kanyang guro, sa kanyang katalinuhan, naramdaman niya kaagad ang isang krisis sa buhay at kamatayan na bumaba kay Wang Lin. Napakalaki ng panganib na ito, kahit ang kanyang guro ay walang magawa kundi tawagan siya pabalik. Bagamat mukhang siya ay nakulong dito, ito ay talagang para sa kanyang sariling proteksyon. Habang nagmumuni-muni, unti-unting kumalma ang ekspresyon ni Li Chen Mei, ngunit napuno ng determinasyon at pait ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang tumayo. Pagtayo pa lang niya, nanlamig ang ekspresyon ng 3 matanda. Ang isa sa kanila ay sumigaw, Li Chen Mei, anong ginagawa mo? Guro, ulila si Chen Mei, at pinalaki mo ako. Binigyan mo ako ng kabaitan, tinuruan mo ako kung paano maging isang may sapat na gulang. Kahit na tinatawag kitang guro, sa puso ni Chen Mei, para kang ama. Ang boses ni Li Chen Mei ay kalmado ngunit puno ng taos-pusong pasasalamat. Napatingin siya sa kanyang guro habang dahan-dahan itong nakaluhod at isang beses yumuko. Guro, kung may panibagong buhay si Chen Mei, mamamatay ako ng 10,000 beses para mabayaran ito. Nanginginig ang isip ng guro ni Li Chen Mei. Tumingin siya kay Li Chen Mei, at ang kanyang tingin ay naging mas komplikado. Pinalaki niya si Li Chen Mei mula sa murang edad, kaya naiintindihan niya ng husto ang personalidad nito. Itinuro mo sa akin ang paglilinang at tinulungan akong pinuhin ang mga table tasks, na nagpapahintulot kay Chen Mei na maabot ang yugtong ng Nirvana Shatterer sa loob lamang ng 1,000 taon. Alam ni Chen Mei na gumamit ka ng malaking halaga ng mga mapagkukunan mula sa sekta, kahit na pinukaw ang ilang matatanda. Hindi sila natuwa sa iyo. Guro, hindi ko makakalimutan ang kabaitang ito. Kung may ibang buhay, maging baka o kabayo man ako, gagantihan pa rin kita. Si Li Chen Mei ay yumuko sa pangalawang pagkakataon. Hindi niya kayang suklian ang kabutihan ng kanyang guro. Alam din ni Chen Mei na ang mga matatandang ito ay laging naghihinali na si Chen Mei ay mula sa dayuhang angkan dahil sa kulay ng aking buhok. Dahil hinala nila na hindi ako galing sa iisang angkan, hindi sila nasiyahan na ginastos mo ako ng malaking halaga ng mga pildores ng sekta. Hindi pa nga sila natuwa na tinuruan mo ako ng Dao. Gayunpaman, hindi mo ito pinansin, at naging banayad ka sa akin na parang isang ama. Tinulungan mo pa akong pinuhin ang mga table tasks upang pagsamahin ang aking pundasyon sa kapinsalaan ng iyong sariling pinagmulang kaluluwa. Paano ka mababayaran ni Chen Mei? Kabanata 1270 Walang tahanan, 2. Bumagsak ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata.
Bihira siyang umiyak sa buhay niya. Kahit noong bata pa siya ay kinukutya siya, kahit pakiramdam niya ay siya lang ang tao sa mundo, bihira siyang lumuha. Gayunpaman, sa sandaling ito, umiyak siya. Habang umiiyak, yumuko si Li Qianmei sa ikatlong pagkakataon patungo sa kanyang guro. Kahit na mamatay si Qianmei, hindi ko makakalimutan ang lahat ng kabaitang ito. Ngunit ngayon, kailangan nang umalis ni Qianmei. Itinaas ni Li Qianmei ang kanyang ulo at hinayaang damaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Karapat-dapat ba siya sa pagpunta mo? Tumingin ang guro ni Li Qianmei sa babaeng pinalaki niya. Sa puso niya, itinuring niya itong sariling anak. Napatingin siya sa guro na parang ama sa puso niya. May iba na sa puso niya. Ang babaeng iyon ay nakaukit ng malalim sa kanyang puso at walang makakapalit sa kanya. Hindi alam ni disciple kung ano ang nararamdaman niya para sa kanya, hindi ko alam ng malinaw. Gayunpaman, sa loob ng 100 taon, sa hindi malamang dahilan, ang kanyang anino ay palaging naririto. Parang sa nakaraang buhay, isa akong isda sa ilalim ng tubig at siya ay ibon sa langit. Hindi ko alam. Kahit na ang disipulo ay nauunawaan na ang kanyang puso ay hindi tatanggap ng ibang tao, ngunit hindi ito masusukat sa halaga o hindi. Alam ko lang na kung alam ko ang lahat at hindi ako aalis, hinding-hindi ako magiging masaya. Ang boses ni Li Qianmei ay kalmado, ngunit tila bumangon ang mga luha. Tahimik na nag-isip ang guro ni Li Qianmei, at pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan niyang sinabi, ang rank 8 sect competition ay kinansela ng God sect. Ang pangungusap na ito ay yumanig sa katawan ni Li Qianmei. Bilang isang disipulo ng rank 9 na sect, natural na alam niya na ang tanging makakakansela sa rank 8 sect competition ay ang God sect. Ang guro ni Li Qianmei ay mahinang nagsabi, ang mga tao ng God sect ay nag-iimbestiga kay Lu Zihao mula nang siya ay lumitaw. Gusto mo pa bang pumunta? Lalong lumakas ang pait sa mukha ni Li Qianmei, ngunit mas lumakas din ang kanyang determinasyon. Tumingin siya sa kanyang guro at tumango. Gusto kong pumunta. Hindi maaaring ipatigil ng isang ordinaryong tao ang God sect sa rank 8 sect competition. Ang utos na ito ay inilabas ng pinuno ng God sect, The Wistwater. May magagawa ka ba bago ang The Wistwater? Maaari mo ba siyang pigilan? Kalimutan ka, kahit na pumunta ang buong Heaven Break ang sect ko, makakatulong ba ito? Ipinikit ng guro ni Li Qianmei ang kanyang mga mata. Kinagat ni Li Qianmei ang kanyang ibabang labi hanggang sa lumabas ang dugo. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay hindi nabawasan bagkus ay naging mas malakas pa. Hindi siya mapipigilan ng disipulo, ngunit kailangan ko pa ring umalis, guro, hayaan mo akong umalis, dapat umalis si disipulo. Nalaman ko ang iyong pagkatao. Kaya naman, pagkatapos kong malaman ang bagay na ito, pinabalik kita. Hindi na kailangang pag-usapan pa ito. Linangin dito sa kapayapaan sa loob ng 3 buwan, at pagkatapos ng 3 buwan, maaari kang umalis. Ipinikit ng guro ni Li Qianmei ang kanyang mga mata. Mukhang nakagawa na siya ng desisyon. Ang mukha ni Li Qianmei ay nagpakita ng matinding kapitan at tila nawala ng kulay. Isang matinding kirot ang nanggaling sa puso niya, sobrang sakit na parang lulunurin siya nito. Nanginginig ang kanyang katawan at hindi niya namamilian na napaatras ng ilang hakbang. Napaubo siya ng subaw ng dugo at agad na namutla ang mukha. Nang makita si Li Qianmei na umuubo ng dugo, ang determinasyon sa mga mata ng kanyang guro ay agad na bumagsak at ipinakita niya ang isang masalimuot na tingin. Guro, maaari mong pigilan ang pag-alis ng disipulo, ngunit hindi mo ako mapipigilan na mamatay. Ibinaba ni Li Qianmei ang kanyang ulo. Mahina ang boses niya, ngunit may bakas ng palem sa loob. Ikaw. Nagningning ang mga mata ng guro ni Li Qianmei at mabilis niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Isang marka ang nabuo. Ang marka ay dumaan sa porma sayon at damapo sa katawan ni Li Qianmei. Naging sanhi ito ng magulong pinagmulan ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan na agad na pinigilan. Nagpakita ang mukha ni Li Qianmei ng malungkot na ngiti habang itinaas niya ang kanyang ulo. May dugo pa rin sa gilid ng kanyang bibig habang mahina niyang sinabi, Guro, maaari mong ihinto si Qianmei sa ngayon. Maaari mong pigilan si Qianmei sa loob ng 3 buwan, ngunit hindi mo ba ako mapipigilan sa buong buhay ko? Hindi pa rin niya sinasagot ang pangatlong tanong ko. Kung mamamatay talaga siya, pupuntahan ni Qianmei ang mundong pinuntahan niya. Hihintayin kong sagutin niya ang pangatlong tanong ko doon. Minsan mo nang sinabi sa akin bilang isang bata na sa buhay ng isang tao, minsan kailangan ng isang obsesyon at lakas ng loob na habulin ang obsesyon na iyon. Kailangan din ng isang tao ang lakas ng loob na lumaban, humabol, kung ang mga cultivator ay walang obsesyon at tapang, hindi nila maaaring linangin ang anumang grand daw. Ang mukha ng guro ni Li Qianmei ay sobrang madilim at puno ng sakit. Alam niya ang personalidad ng kanyang alagad, ngunit hindi niya akalain na lalaban ito sa pamamagitan ng pagtatangkang magpakamatay. Maaari nga niyang pigilan siya sa ngayon, sa loob ng 3 buwan, ngunit hindi niya talaga mapigilan sa buong buhay niya. Napag-isipan mo na ba? Ang guro ni Li Qianmei ay tahimik na nagmuni-muni ng mahabang panahon, at ang kanyang boses ay unti-unting naging malamig.
Napag-isipan na ito ni Disciple, mangyaring bitawan mo ako. Mapait na tiningnan ni Li Qianmei ang kanyang guro. Kapag lumabas ka na sa formation, hindi ka na magiging bahagi ng Heaven Breaking Sect, at hindi ka na magiging alagad ko. Mula noon, hindi mo na ako kailangang tawaging guro, dahil kapag lumabas ka, wala nang guro. Mag-isip ka nga. Ikinaway ng guro ni Li Qianmei ang kanyang manggas at bumagsak ang Porma Sion sa paligid ni Li Qianmei. Ang Porma Sion ay nakakalat sa lahat ng direksyon at si Li Qianmei ay napalaya. Ang ekspresyon ng mga elder ng Heaven Breaking Sect ay lubos na nagbago, at isa sa kanila ay sumigaw, "Sect Master, ano ang iyong layunin?" Scram! Biglang tumangala ang guro ni Li Qianmei at umungol. Ang aura ng pagdaan sa ikatlong Heaven's Blight ay lumabas sa kanyang katawan. Ang tatlong matatanda ay umubo ng dugo at napaatras. Li Qianmei, hinihintay ng guro ang iyong pinili. Bumaling sa kanya ang tingin ng guro ni Li Qianmei. Bagamat kalmado ang boses nito, may naririnig siyang bakas ng panginginig sa loob nito. Tinitigan ni Li Qianmei ang kanyang guro, at ang kawalan ng laman sa kanyang puso ay lalong lumaki. Napalitan ito ng matinding sakit na lalong nagpadurog sa puso niya. Ang Heaven Breaking Sect ay ang kanyang tahanan. Ang kanyang guro bilang kanyang ama. Gayunpaman, sa ngayon kailangan niyang harapin ang isang pagpipilian. Tahimik ang paligid nang magpakita si Li Qianmei ng malungkot na ekspresyon. Ibinaba niya ang kanyang ulo at lumuhod, yumuko ng 6 na beses. Sa pagtingin kay Li Qianmei, nakita ng mga mata ng kanyang guro ang panghihinayang at sakit. "Pwede ka nang umalis." Lumingon ang guro ni Li Qianmei at tumingin sa langit. Parang napyunit ang puso niya. Tahimik na tinitigan ni Li Qianmei ang kanyang guro ng napakatagal. Tumulo ang mga luha bago siya tumalikod at tulala na lumipad sa langit. Wala nang tahanan. Worth it ba? Lalong lumakas ang pagkalito sa mga mata ni Li Qianmei. Pagkaalis ni Li Qianmei, ipinikit ng kanyang guro ang kanyang mga mata. Ang kirot sa kanyang puso ay bumabalot sa kanyang katawan. Isang elder na napaalis ang umungal, "Sect Master." Kapag sinakta ni Li Qianmei ang Senior Taoist Water at galitin ng God Sect, hindi na ito kakayanin ng aking Heaven Breaking Sect. Dapat kong ipaalam sa God Sect ang bagay na ito. Kung magalit ang God Sect, kailangan mong pagbayaran. Biglang tumalikod ang guro ni Li Qianmei at umungol sa umuungol na elder, "Scram, scram, scram." Ang kanyang Heaven's Blight cultivation ay sumabog, na naging sanhi ng patuloy na pag-ubo ng dugo ng matanda at lumipad pabalik na parang sirang saranggola. Sa isang putok, ang kanyang katawan ay bumagsak at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nakatakas sa takot. Ang Heaven Breaking Sect ay naging alipin ng God Sect sa loob ng 10,000 taon. Lahat kayo ay naging parang alipin. Kung natatakot ka sa God Sect, sa sandaling mapuko ni Li Qianmei ang galit ng Senior Taoist Water, papasanin ko ang lahat ng responsibilidad. Ikinaway ng guro ni Li Qianmei ang kanyang manggas at nawala. Ang kanyang boses ay umalingaw na parang kulog at kumalat sa buong Heaven Breaking Sect. Gayunpaman, hindi maalog ng kanyang boses ang puso ng mga cultivator ng Heaven Breaking Sect na inalipin ng God Sect sa loob ng 10,000 taon. Tulad ng fog sa Cloud Sea, ilang tao ang nakakakita sa fog. Lahat ng ginawa ni Li Qianmei, umalis man ito sa larangan ng digmaan sa Demon Sect o putulin ang kanyang relasyon sa Heaven Defying Sect, lahat sila ay mga bagay na hindi alam ni Wang Lin. Sa sandaling ito, si Li Qianmei ay parang isang babaeng walang tahanan habang siya ay lumipad patungo sa rank 5 na rehiyon ng Tulala. Isa na siyang malungkot na babae na ulila na mula pagkabata. Dahil sa kanyang asul na buhok, hindi siya nagkaroon ng masayang pagkabata. Dahil sa kanyang lakas at katahimikan kaya siya napunta sa ganitong paraan. Gayunpaman, ngayong nawalan siya ng tahanan, para siyang nahulog sa bangin. Ang kalungkutan mula sa kanyang pagkabata ay pumuno sa kanya, na nagpapahina sa kanya at naging mas mahina. Para siyang ililipad ng hangin sa isang lugar na walang mahanap. Kung saan tahimik niyang hihintayin ang kanyang kamatayan. Sa sandaling ito, sa Origin Sect sa rank 5 na rehiyon, mayroong 2 maiikling espada na lumulutang bago si Wang Lin, isang puti at isang itim. Ang 2 sinag ng enerhiya ng espada ay tumawid at lumikha ng libu-libong anino. Ang mga anino na ito ay bumuo ng isang puyo ng tubig at pinasigla ang mundo. Habang patuloy niyang pinipino ang mga ito at sinira ang mga selyo, ang 2 mahiwagang maiikling espada na nakuha niya mula sa Seven-Colored Realm ay dahan-daang nagpapakita ng kanilang tunay na kapangyarihan. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang itim at puting anino ng espada na lumitaw sa paligid ni Wang Lin. 10,000, 50,000, 100,000, 300,000, 500,000, hanggang 1,000,000. 1,000,000 itim at puting mga anino ng espada ang konektado upang bumuo ng isang espada na nagbigay ng isang himno ng espadang nanginginig sa langit.